Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 651 hanggang 660. Kabanata Paghingi ng paumanhin kay Miss Thornycroft sa Lungguhit 1. Maaari mong insultuhan ang isang tao, ngunit hindi mo dapat insulto ang kanyang propesyon. Ang bawat tao'y kumikita ng kanilang panatilihin sa kanilang sariling mga kakayahan. Ang perang kinikita nila ay kinikita ng patas. Marahil ay hindi sila kumikita ng malaki, ngunit ito ay bunga ng kanilang pagsusumikap. Ngayon, sa nag-iisang parirala ni Terek Lopez na, lousy security guard, direkta niyang insulto ang post na ang mga gwardya na ito ay nagtrabaho ng mahigit isang dekada. Maaari lamang isipin ng isa ang galit ng mga taong ito. Tuldok. Ayaw supalan ni Julius Reed ang kanilang nararamdaman, kaya siya ang nanguna, hinayaan ang mga taong ito na ilabas ang galit sa kanilang mga puso. Nang makitang malapit nang mawala sa kontrol ang sitwasyon. Walang choice si Itay Huntington kundi humakbang pasulong, hinawakan si Julius Reed, bilasan mo, pigilan mo sila. Kung magpapatuloy ito, may mamamatay. Ikaw ang boss, gawin mo. Hindi nasisiyahan si Julius Reed at sinamantala ang sandali para muling sumipa. Nakikiusap ako sa iyo ngayon. Kaagad namang kumilo si Itay Huntington nang may pagkakoketesh. Nang makitang nandoon si Kella Radcliffe, nalalagay sa panganib ang buhay ni Julius Reed. Mga kapatid, tumigil muna kayo. Sa sinabi niya, sunod-sunod na tumigil ang mga security guard. Walang katumbas na halaga ang pumatay ng isang taong ganoon at pagkalagkad sa amin sa kulungan. Dinuraan ni Julius Reed ang katawan ni Terek Lopez, at sumunod naman ang iba. Well, sana ay hindi ito ipaglaban ni Chairman Huntington laban sa atin, di ba? Lumingon siya at bahagyang kinusat ang mga mata. Hindi ito mahalaga sa kanya, siya ay isang tamad. Ngunit ang mga security guard na ito ay hindi kayang mawalan ng trabaho. May mga pamilya pa silang dapat pakainin. Si Itay Huntington, na nakauunawa ng mabuti sa kalikasan ng tao, paanong hindi niya alam ang ibig sabihin ni Julius Reed. Ngayon lang, lahat kayo nag-resign. Kayo na mismo ang nagsabi, at narinig ng lahat. Pagkasabi nito ni Itay Huntington, bumungad sa mukha ng mga gwardya ang pagkadismaya. Ngunit hindi nila ito pinagsisihan. Kung may nangiinsulto sa kanila, handa pa rin silang lumaban ng ganito. Chairman, ingatan mo ang iyong sarili. Brother Reed, hanggang sa muli nating pagkikita sa mundo ng martial arts. Nais ko ang 5-state international ang lahat ng pinakamahusay. Ang mga gwardya ay nagpakita ng mapait na ngiti sa kanilang mga mukha, ngunit nag-alay sila ng mga pagpapala bago sila umalis. Ito ay kung saan sila nagtrabaho ng higit sa isang dekada. Sa huling pagtingin sa eksena sa banquet hall, ang mga gwardya ay tumalikod at humakbang palabas. Naglakad sila palabas na nakataas ang ulo at nakalabas ang dibdib. Tumigil ka dyan. Nang makarating ang mga taong ito sa gitna ng banquet hall. Tumayo si Itay Huntington at kinuha ang isang uniforme ng seguridad mula sa lupa, nag-resign ka, at tinanggap ko. Kaya, ang insidente ng paghampas sa binata na ito ay walang kinalaman sa 5-state international. Pakiusap, Tagapangulo, Miss Huntington, makatitiyak ka, responsibilidad namin ang aming mga aksyon. Tama, hindi namin idewit ang kumpanya. Makulong man ito o magbabayad ng kabayaran, gagawin namin ang buong responsibilidad. Bagamat bakas ng sakit ang mga mata ng mga gwardya, determinado pa rin silang nagsalita. Ngayong nabugbog na ang tao, opisyal na kitang i-rehire. Tataas ng 1,000 ang sweldo ng bawat isa, bumalik ka at kumain. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Itay Huntington at naglakad pabalik sa upuan niya. Talaga, nagdududa ang lahat kung nagkamali sila ng narinig. Hindi ka ba magpapasalamat kay Chairman? Gamit ang kanyang kamay, hinimok sila ni Julius Reed na pasulong,
at mabilis nilang kinuha ang mga uniforme ng seguridad mula sa lupa. Tuwang-tuwa silang nagpasalamat kay Itay Huntington na puno ng emosyon ang mga mukha. Salamat, Chairman. Salamat, Kuya Reed. Pagkatapos, isa-isa, ang mga taong ito ay nagniningning sa tuwa, nagsuot ng kanilang mga uniforme at bumalik sa kanilang mga pwesto. Hindi lamang sila nakaiwas sa parusa sa pambubugbog, ngunit nakakuha din sila ng promosyon at pagtaas. Ngunit medyo malungkot si Itay Huntington. Bagamat nagpasya na siya sa pagtaas, bakit nagpapasalamat pa rin ang mga taong ito kay Julius Reed? Ano ang kinalaman niya dito? Sa mga kaisipang ito, binigyan ni Itay Huntington si Julius Reed ng masamang tingin. Ahem, noon lang, umubo si Kela Radcliffe at itinuro si Elwood Thornycroft, hindi pa neresolba ang isyo ni Miss Thornycroft. Sinadya ni Derek Lopez na ibuhos ang kanyang wine glass sa ulo ni Elwood Thornycroft kanina. Nangyari ang insidenteng ito sa 5 State International, at kailangang magbigay ng paliwanag si Itay Huntington. Miss Thornycroft, sisiguraduhin ko ang hustisya para sa iyo, tumingin si Itay Huntington kay Elwood Thornycroft at same time na sinabi. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng kahinaan. Sa napakaraming tao na nanonood, kailangan niyang ipakita ang kanyang paraan ng paghawak ng mga bagay. Magsalita ka, sino ang nagpadala sa iyo? Pinandilatan ni Julius Reed si Derek Lopez sa lupa, marahas na humihingi. Julius Reed, ikaw, naikuyom ni Derek Lopez ang kanyang panga, bawat salitang sinabi niya ay puno ng matinding sakit. Paano ako? Pinuntahan mo ako nang walang dahilan. Kumain ba ako ng kanin ng pamilya mo? Matigas na sabi ni Julius Reed. Huwag masyadong itulak ang mga tao. Sinasabi ko sa iyo, miyembro ako ng pamilya Lopez. Bang! Bago pa matapos ni Derek Lopez ang kanyang pangungusap, sinipa siya ni Julius Reed sa ulo. Paano kita masyadong binyo-bully? Sabihin mo sa akin. Ikaw, bang, isa pang sipa. Payapang kong kinakain ang aking pagkain nang pumasok ka at sinubukan akong magplano laban sa akin. Kung hindi ako napakatalino, napunta ba sa ulo ko ang alak na iyon ngayon? Paano mo nalaman? Nang mapagtantong may nadulas siya, nagmamadaling tinakpan ni Derek ang kanyang bibig. Alam ko na, you pretty boy, you're really nothing good. Bang! Pinalayas na naman si Julius Reed. Tila hindi pa nakontento, tumalikod siya at kumuha ng upuan. Maghintay ka, naramdaman ni Elwood Thornycroft na may mali mula pa noong una. Ang pakikipagtulungan ni Jennifer Lopez kay Fabian Percival ay isang katotohanan. At nabanggit ni Fabian na gagamit si Jennifer ng isang kabataan mula sa kanyang pamilya para gumawa ng conflict kay Julius Reed sa Gonzales City. Sa paggawa nito, binalak nilang kaladkarin ang pamilya Lopez sa maputik na tubig. Parang, ang binanggit ni Jennifer ay walang iba kundi si Derek Lopez na nakahandusay sa lupa. Ngunit kung si Derek ang dumating para kay Julius, bakit niya matapan ang alak? Sa pag-iisip nito, nanlaki ang mga mag-aaral ni Elwood sa gulat. Julius Reed. Sa pasukan, nagtanong si Derek tungkol sa ilang balita mula kay Julius Reed. Dapat noon pa, siguradong si Julius Reed iyon. Niloloko si Derek, pagpapabagsak sa kanya, bang. Nang makasigaw si Elwood para huminto, bumagsak na ang upuan sa kamay ni Julius. Binti ko. Sa matinding paghihirap, hinawakan ni Derek ang kanyang kanang binti, nakapulupot sa sahig. Sakit. Sobrang sakit. Matinding sakit. Sakit na naghangad sa kanya ng kamatayan. Ang kanang paa niya ay binasag ni Julius gamit ang upuan. Sa loob lang ng ilang segundo, mga butil ng pawis na kasing laki ng soybeans ang bumuhos sa noo ni Derek. Papatayin kita, Julius Reed. Sa huli, naging sigaw. Isang sigaw na parang katay na baboy. Humugat ng matalim na hininga si Itay Huntington. Ang pamilya Lopez. Ang pamilya Lopez mula sa kabisera. Isa lang ang Lopez family sa kabisera. Tila ang kabataang ito ay dapat humawak ng isang makabuluhang posisyon sa loob ng pamilya Lopez. Si Julius Reed ay dapat na nakaset up. Kung talagang na-provoke niya ang pamilya Lopez, sobrang gulo. Julius Reed, ikaw ba ang nagsabi kay Derek na si Miss Thornycroft ay mula sa Kela Radcliffe? Inangat ni Elwood ang kanyang ulo, nakipagtitigan kay Julius Reed. Itong lalaking ito,
na personal na nagplano laban sa kanya at muntik na siyang itapon sa kulungan. Tama, hindi tinangkal ni Julius Reed na itago ito, diretsong tumango bilang pag-amin, sinabi niya na may kakilala siya mula sa Keller Radcliffe at may magandang reg along iaalok. Naisip ko, napakagandang deal ang dapat mapunta sa iyo. Pagkasabi nun, nagkibit-balikat siya, na mukhang nagbitiw, sino ang mag-aakalang pupunta ang bastard na ito at magbuhos ng alak sa iyong ulo. Pinaglalaroan mo ako, nagpaplano ka laban sa akin. Diretso ang tingin ni Elwood kay Julius, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Kung hindi dahil sa hindi niya kayang talunin, gusto niya talagang ihampas ang kamao niya sa mukha ni Julius Reed. Paumanhin, ngunit ang taong gumanap sa iyo ay si Terek. Pagkasabi nun, hinawakan ni Julius Reed si Terek sa kwelyo at pilit na pinaluhod sa lupa. Mabilis, humingi ng tawad kay Miss Thornycroft. Hindi ko kailangan. Bumilis ang tibok ng puso ni Elwood. Kung talagang humingi ng tawad sa kanya si Terek, hindi kaya malaking problema ang ay dudulot nito sa kanya. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Basag. Sa lakas sa kanyang pulso, na-dislocate ni Julius Reed ang isang braso ni Terek. Humihingi ako ng tawad, humihingi ako ng tawad. Napaungol si Terek, lumuhad sa harap ni Elwood, Miss Thornycroft, sorry. Sorry. Natahimik ang hangin. Biglang umupo si Elwood sa isang upuan. Namumula ang mukha niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 652, Pag-aayos sa lungguhit 1. Julius Reed, walang awa ka. Mariing itinikom ni Elwood Thornycroft ang kanyang mga ngipin. Ngunit tila hindi pa tapos ang usapin. Ang ama ni Miss Thornycroft ay si Fabian Percival ng Gonzales City, si Mr. Thornycroft. Tumayo si Julius Reed sa likod ni Terek Lopez, mahinang nagsalita, naglakas loob kang magbuhos ng alak sa ulo ni Miss Thornycroft, na isang malinaw na tanda ng kawalang galang kay Elder Mr. Thornycroft. Habang nagsasalita siya, mas bamigat ang puso ni Elwood Thornycroft. Tuldok-tuldok-tuldok, tama na. Napasigaw siya ng malakas. Sapat na. Paano ito naging posible? Miss Thornycroft, alam kong ikaw ay may mabait na puso. Ngunit para sa gayong mga tao, talagang hindi mo sila dapat pabayaan. Itinuro ni Julius Reed ang lubos na pumangit na si Terek Lopez, na galit na hinahatulan, anong klaseng tao si Mr. Thornycroft? Ang tagapagturo ng ating kabataan, ang huwara ng Gonzales City. Namuhay siya ng may integridad, at nang ahas kang magpakita ng kawalang galang sa kanya. Dahil dito, huminga ng malalim si Julius Reed para pakalmayan ang kanyang nababagabag na emosyon. Paumanhin. Humingi ng paumanhin kay Mr. Thornycroft. Julius Reed. Halos pigain ni Elwood Thornycroft ang pangalan ni Julius Reed sa kanyang mga ngipin. Itinaas niya ang kanyang ulo. Masakit na sinabi, ang aking mga gawain sa pamilya ay hindi bagay sa iyo. Tingnan mo, napakabait ni Miss Thornycroft. Hinawakan ni Julius Reed ang sariling dibdib, na nagsasalita ng may matinding kalungkutan, hayop ka. Banibuli mo pa si Miss Thornycroft. Tao ka ba? Humingi ng tawad. I'm sorry. Lumuhad si Terek Lopez sa harap ni Elwood Thornycroft, mahinang sabi. Hindi ko na kailangan. Julius Reed, tama na. Nanginginig ang katawan ni Elwood Thornycroft. Ito ay magiging ganap na kaladkarin si Fabian Percival sa putik. Miss Thornycroft, sa tingin mo ba hindi ako karapat-dapat na magsagawa ng hustisya para sa iyo dahil lang sa isa akong security guard? Itinuro ni Julius Reed ang kanyang uniforme ng seguridad, ito ay 5 State International. At isa akong security guard sa 5 State International. Sa tuwing may kawalang katarungan, dapat nating itaguyod ang hustisya. Bang! Hindi pa siya nakatapos magsalita. Pagdating sa entrance, may isang hanay ng mga security guard ang tumayo. Siguradong may 70 o 80 sa kanila. Ang bawat isa ay may hawak na isang basag na bote ng beer, tumingin sila sa ganitong paraan. Nakikita mo ba? Hindi rin sumasang-ayon ang mga kapatid ko. Lumingon si Julius Reed, itinuro pababa, sabi mo, tama o hindi? Tama, 12 nang sumigaw. Naging berde ang mukha ni Elwood Thornycroft. Kung patuloy siyang lalaban, natatakot siya na baka bugbugin siya ng mga security guard na iyon, bawat isa ay may hawak na bote, hanggang sa mamatay siya kaagad.
Pinagmamasdan ang matagumpay na hitsura ni Julius Reed, halos bumaon ang mga kuko ni Elwood Thornycroft sa kanyang laman. Paumanhin. Bang! Sinuntok ni Julius Reed si Derek Lopez sa ulo. Humihingi ng paumanhin kay Mr. Thornycroft. I'm sorry to Mr. Thornycroft. Sorry Miss Thornycroft. Nasa paghihirap si Derek Lopez. Halos mawalan siya ng malay dahil sa pananakit ng putol na kanang binti, kasama ang pagka-dislocate ng balikat. Dahil tapos na ang paghingi ng tawad, talunin mo na. Ikinaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, at si Mr. Pendleton sa pintuan ay agad na lumapit kasama ang dalawang tao. Binuhat nila si Derek Lopez na parang patay na aso. Ituloy mo ang pagkain. Si Itay Huntington ay sinenyasan ang host sa entablado upang magpatuloy. At si Julius Reed, tumalikod at bumalik sa mesa sa may entrance. Ang lakas ng loob mo, anak. Hinampas ni Mr. Pendleton ng kamao si Julius Reed sa balikat. Ginawa mo talaga. Nagbago ang tingin ng lahat kay Julius Reed. Iyan, Kuya Davenport. Natakot ang binata na kanina pa tumawag kay Julius Reed ng bastard na iyon. Nakangiting nilapitan niya si Julius Reed, gustong humingi ng tawad. May lamok ka sa mukha mo. Itinuro ni Julius Reed ang kanyang mukha at sinabi. Talaga? Oo. Sampal. Isang pares ng sampal ang ibinigay ng binata sa sarili. Biro lang. Hindi ako ganoon kapeti. Naglabas si Julius Reed ng 30,000 cash mula sa kanyang bulsa, hinampas ito sa mesa, itong reward ay mula kay Chairman Huntington para sa inyo. Pero ayaw niyang makita ito ng iba, kaya keep it low-key. Itago ang pera. Utang namin ito sa iyo ngayon. Sa pagkakataong ito, walang gumalaw para kunin ang pera. Huwag kang magpakababae. Ang perang sinasabi kong ibinibigay ko, hindi ko nababawiin. Ikinaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, lahat ay nagsimulang hatiin ang pera. Ang pera ay natural na sa kanya. Ngayon, medyo maganda ang ginawa ni Itay Huntington, ngunit nadama ni Julius Reed na mas magiging mabuti ang mga bagay. Tama, Julius, sinong asawa at jowa ang sinasabi mo kanina? Saang unit sila galing? Oo, pinag-uusapan lang namin yan. Ang tuso mong aso. Spill it. Dati, akala ng lahat ay nagyayabang si Julius Reed. Ngayon ay tila, ang batang ito ay talagang may ilang mga trick sa kanyang manggas. Naglakas loob siyang bugbugin si Derek Lopez sa harap ng lahat hanggang sa magmukha siyang ulo ng baboy. Kailangan ng lakas ng loob. Kailangan niya ng lakas ng loob. Lalo na ang kanyang unang paghatol, ito ay napakatalino. Dahil lahat tayo ay magkakapatid dito, hindi kita itatago sa dilim. Sinuri ni Julius Reed ang bilog, at bamulong, Itay Huntington. Umalis ka dito. Bumubuga na naman ng usok. Hindi kailanman maaaring maging seryoso. Nagtawanan ang lahat. Bagamat may kakayahan si Julius Reed. Paano posibleng maging mistress ng isang tao si Itay Huntington? Ayon sa sinasabi mo, gagawin mong asawa mo si Keller Radcliffe. Inilibot ni Mr. Pendleton ang kanyang mga mata. Eksakto. Ang asawa ko ay si Keller Radcliffe. Napakurap-kurap si Julius Reed, sa pag-aakalang hindi naman ganoon katanga ang mga taong ito. Magsalita ka ng basura. Kung si Keller Radcliffe talaga ang asawa mo, kakain ako ng tain na nakatayo sa ulo ko. Iinom ako ng 10 bote ng cola. Hindi ko ibibigay ang sweldo ko sa asawa ko sa loob ng 1 buwan. Nakangiti ang lahat ng naniniwalang si Julius Reed ay nagbibiro. Sa gitna ng kanilang pagmamayabang at biro, lumapit ang personal secretary ni Itay Huntington na may dalang isang mangkok ng sopas. Hoy, Secretary Leo Cadia, ano ang nagdala sa iyo dito? Nang makita si Secretary Leo Cadia, lahat ng mga security guard ay tumayo para batiin siya. Ito ang taong pinagkakatiwalaan ni Itay Huntington sa ngayon. Lahat ng usapin, malaki man o maliit, ay dumaan sa kamay ni Secretary Leo Cadia. Manatili sa iyong mga upuan. Hapunan lang ito, walang problema. Si Secretary Leo Cadia ay commandant, inilagay ang sopas sa harap ni Julius Reed, iniutos ito ni Miss para mapangalagaan ni Mr. Reed ang kanyang katawan. Maraming salamat. Hindi ito masyadong inisip ni Julius Reed, sa pag-aakalang nagdagdag lang ng ulam si Itay Huntington sa kanilang mesa. Nang makaalis na si Secretary Leo Cadia,
Lahat ay tumingin sa kanya na may kakaibang mga tingin. Damn, Julius, wala ka talagang relasyon sa amo namin, no? Manahimik ka. Kapag narinig ka ni Chairman Huntington, balatan ka niya ng buhay. Hindi ako magtataka. Naramdaman nila na may mali. Hoy, masyado kang nag-iisip, maganda ang performance natin kanina, di ba normal lang na dagdagan tayo ni Miss Huntington ng ulam? Sabi ni Julius Reed na walang magawa. Kung gayon bakit partikular na binanggit ito para sa iyo? Nagpalitan ng tingin ang lahat. Eksakto, bakit hindi niya ako binigyan? Bilis, tingnan kung ano ang nasa loob. Direktang itinaas ni Mr. Pendleton ang takip. Damn, tiger penis soup, anak ka ng, ano ba, damn, talagang, tanga, marunong talaga ang batang ito kung paano maging low profile. Nang makita nila ang sabaw ng titi ng tigre, nagbago ang tingin ng lahat kay Julius Reed. Sila ay makahulugan, badass, matapos ang ilang segundong katahimikan. Ang tanging magagamit nila ay ganoon ka-simple at bastos na mga salita upang ipahayag ang kanilang paggalang sa loob. Si Julius Reed ay nabigla. Ipinadala ito sa kanya, ano ang intensyon? Hindi ba't pinagsasama lang nito ang kanyang mga problema? Mas mabuting magbigay kayo ng payo, paano ko ito haharapin? Noon lang, Mr. Reed, pinadalhan ka ng general manager ng isang plato ng scrambled egg na may chives. Lumapit ang isang server kay Julius Reed, nakangiti habang inilalapag ang ulam sa mesa. Paborito mo raw ito at kahit hindi ka makakapaghapunan sa bahay ngayong gabi, gusto niyang masigurado na mag-e-enjoy ka. Napasando si Julius Reed sa kanyang upuan, sa bingit ng luha sa gitna ng naiinggit na titig ng marami. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 653 Ivan Reed sa Lungguhit 1. Gonzales City, Ivan Reed, dumating na si Master Reed. Malapit nang matapos ang handaan. Sa isang sigaw, sumigla ang kapaligiran. Lahat ng mata sa kwarto ay napalingon sa entrance. Isang kalbong matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na tangsot, ang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, pumasok. Sa kanyang kamay, siya ay may dalang isang string ng Buddha beads, ang kanyang kanang kamay ay patuloy na hinihimas pabalik-balik. Tuldok-tuldok-tuldok, ang kanyang mukha ay kasing tahimik ng isang sinaunang balon, hindi moari. Sinundan siya ng ilang bodyguard na nakaitim. Ang kanilang mga build lamang ay ipinagkanulo ang kanilang mga kasanayan sa labanan. Ivan Reed ng Gonzales City. Bakit siya dumating? Nabalitaan ko na si Stacy Cook ng Cook family ay ang sinumpaang anak ni Ivan Reed. Ang Cook family ay nabura ilang araw na ang nakakaraan, kaya malamang na narito si Ivan Reed sa kadahilan ng iyon. Iyon ay dapat na ito. Nang nalipol ang Cook family, kailangang ipakita ni Ivan Reed ang kanyang mukha. Ang mga business tycoon na naruroon ay pamilyar lahat sa mga pangunahing pamilya sa Gonzales City. Ang pamilyang Davenport na kinabibilangan ni Ivan Reed ay isa sa 4 na pangunahing pamilya. At sa 4, ito ang pinakamisteryosong angkan. Si Ivan Reed ay walang mga anak na lalaki o babae sa kanyang sariling dugo. Siya ay hindi kailanman kumuha ng asawa sa kanyang buhay, ngunit siya ay nag-ampon ng maraming sinumpaang anak na lalaki. Ang mga sinumpaang anak na ito ay napakahusay, at pinamahalaan nila ang lahat ng mga gawain ng pamilya Davenport sa Gonzales City. Maging si Mr. Flower, na pinatay ni Julius Reed, ay isa sa mga sinumpaang anak ni Ivan Reed. Bago ang kanyang kamatayan, si G. Flower ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa Gonzales City. Mr. Reed. Ang hindi inaasahang pagdating ni Ivan Reed ay nagdulot ng pagkalito ni Itay Huntington. Ngunit dahil sa prestihiyosong katayuan ng panauhin, kinailangan niyang tumayo at pumunta para batiin siya. Itay Huntington. Pinagmasdan ni Ivan Reed si Itay Huntington habang kinakalikot pa rin ang kanyang Buddha beads. Ako nga. Pero hindi ko inaasahan ang karangalan ng presensya ni Mr. Reed, patawarin mo ako sa hindi ko pagtanggap sa iyo ng maayos. Bakas sa mukha ni Itay Huntington ang panghihinayang. Kung gusto niyang bumalik sa sarili niyang pamilya, hindi niya kayang makipag-away sa Gonzales City. Ang nakakasakit kay Ivan Reed ay magpapahirap sa kanyang paglalakbay pabalik. Hindi mahalaga. Ikan-away ni Ivan Reed ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, biglaan ang pagdating ko, at hindi ako nagkaroon ng pagkakataong ipaalam sa iyo ng maaga.
Pakiusap, huwag mo akong hawakan. Pagkasabi nun, humakbang siya patungo sa platform ng tagapagsalita. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Ivan Reid. Maging si Itay Huntington ay nataranta. Si Julius Reed lang ang nakakaalam. Sa pamamagitan ng Wolf Cavalry na nagtatago sa Gonzales City, ipinaalam niya kay Ivan Reid ang pagkamatay ni Stacy Cook. Sa isang sinumpaang anak na pinaslang at ang kwentong kumakalat na parang apoy sa buong Gonzales City. Kung nanatiling tahimik si Ivan Reid, masisira ang reputasyon niya. Ano kaya ang iisipin ng mundo sa Davenport family? At ano kaya ang iisipin ng iba pang sinumpaang anak ni Ivan Reid sa kanilang ama? Sa parehong pakiramdam at dahilan, kinailangan ni Ivan Reid na personal na bisitahin ang Gonzales City upang imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ni Stacy Cook. Alam din ni Elwood Thornycroft. Mula nang makita niya si Ivan Reid, nasa lalamunan na niya ang puso niya. Kung hindi dahil sa mga pagkana ni Julius Reed sa likod niya. Hinding-hindi niya magkakamali ang pagpatay kay Stacy Cook. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, si Ivan Reid ay nakamount sa platform ng speaker. Ang mikropono, maaari ko bang gamitin ito? Tanong ng kalbong matandang lalaki na nakangiti sa host. Siya ay 6 na talampakan ang taas, ngunit palaging gustong yumoko, na ginagawang mas maikli siya ng 1 pulgada. Oo naman, mabilis na nakabawi ang host mula sa pagkagulat at ibinigay ang mikropono kay Ivan Reid. Isang katahimikan ang bumagsak sa venue. Malaking balita na ang bigla ang pagpasok ni Ivan Reid sa Gonzales City. Ngayon, sa paghakbang ng matandang lalaki sa plataporma ng speaker at kinuha ang mikropono, nahawakan nito ang puso ng hindi mabilang na mga nanunood. Mga binibini at ginoo, tumingin si Ivan Reid sa libo-libong tao sa ibaba at nag-alok ng isang mahinang ngiti, ako si Ivan Reid. Sa palagay ko maraming naroroon ang nakakakilala sa akin. Dahil nakilala mo ako, diretso ako sa punto at hahabulin ako. Sa Gonzales City, nagkaroon ako ng sinumpaang anak na lalaki na nagngangalang Stacy Cook. Habang binibigkas ang mga salitang ito, nagbago ng husto ang kutis ni Elwood Thornycroft. Habang si Julius Reed ay nakaupo na naka-cross legs, isang amused expression sa kanyang mukha habang pinagmamasdan si Ivan Reid sa platform. Bagamat matagal na itong pinaghihinalaan ng ibang mga negosyante mula sa Gonzales City, ang pagkarinig nito ay lumabas sa bibig ni Ivan Reid ay lubos pa rin silang nabigla. Ibig sabihin nito, magkakaroon ng kaguluhan sa Gonzales City. Ang aking ampon, si Stacy Cook, ay brutal na pinatay ng mamamatay tao sa isang kaso ng paglipol ng pamilya ilang araw na ang nakalipas. Bilang foster father ni Stacy, kailangan kong hanapin ang katotohanan para sa kanya. Natapos magsalita si Ivan Reid. Agad namang bumaba sa stage ang nasa likod niya at nahuli si Elwood Thornycroft. Anong ginagawa mo? Ang mga bodyguard sa likod ni Elwood Thornycroft ay kumilos kaagad. Bang! Bang! Isang lalaking nakaitim sa likod ni Ivan Reid ang sumipa ng 2 beses, na agad na natamba ang mga taong ito sa lupa. Ito ang ampun ko, si Luciano Michael, kapatid din ni Stacy. Pinanood ni Ivan Reid si Luciano Michael na humampos ng may mahusay na grasya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Napakagaling, sabi nila, ang bawat ampon ni Ivan Reid ay may karakter. Ngayon nakita ko na ito ay totoo. Ganyan ka Jose, napakabigat. Sa 2 sipa lang, pinabagsak niya ang 2 sa 4 na bodyguard sa likod ni Elwood Thornycroft. Ang eksena ay lubhang nakakagulat. Huwag kang magulo. Bumalik ka at sabihin kay tatay. Bilis. Sumigaw ng utos si Elwood Thornycroft. Ang sitwasyong ito ay lumampas na sa kanyang kakayahang pangasiwaan. Sa kasalukuyang pagharap ni Fabian Percival sa mga isyu sa Gonzales City, hindi posible na tutulan ang mga kapangyarihan sa kabisera. Kung hindi, walang paraan upang makitungo kay Aaron Jackson. Hayaan silang lahat manatili, sumenya si Ivan Reid, at sa pagpikit ng mga mata ni Luciano Michael, sumuntok siya. Bang! Tapos isa pang suntok, ang huling 2 nakatayong bodyguard ay bumagsak sa lupa. Wala nang malay. Sa pagkakaalam ko, si Miss Thornycroft ang tanging nabubuhay na saksi sa orihinal na kaso ng paglipol ng pamilya ng Cook, sabi ni Ivan Reid, nakatingin sa mga tao sa ibaba, at dahan-daang nagsalita, kaya, tatanungin ko si Miss Thornycroft tungkol sa sitwasyon upang makita kung sino ang tunay na salarin. Mr. Reid,
Wala akong kinalaman sa nangyari noong araw na iyon. Pinilit ako. Malakas na sumigaw si Elwood Thornycroft, ang bagay na ito ay naimbestigahan na. Ang tunay na mamamatay tao ay nagpakamatay na dahil sa takot sa kanyang krimen. Kailangan niyang alisin sa sarili ang anumang hinala. Kung hindi, kalagkarin nito si Fabian Percival kasama niya. Kung si Ivan Reid ay magtutuon kay Fabian Percival, ang tanging paraan para sa kanya ay ang bumalik sa Amerikas. Ang maraming taon ng maingat na pagsisikap ay lubos na masisira. Sa pag-iisip nito, binigyan ni Elwood Thornycroft si Julius Reed ng nakakapangilabot na tingin. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Si Ivan Reid ay nagpakita ng isang mapagkawang gawa ng ngiti. Iniikot niya ang Buddha beads sa kanyang kamay at itinaas ang kanyang kamay para sabihin, paumanhin sa abala, lahat. Pagkasabi nito, lumabas si Ivan Reid. Kasunod niya, si Luciano Michael, kasama ang kanyang mga tauhan, ay nag-escort kay Elwood Thornycroft palabas ng 5 State International. Julius Reid, maghintay ka lang. Babayaran kita. Nang dumaan siya sa pintuan, sinabi ni Elwood Thornycroft kay Julius Reid na may masamang tono. Ang buong sitwasyon ay naging bitag ni Julius Reid. Kung ito ay dumating sa ito, at kailangan niyang sabihin ang totoo. Isasama niya si Julius Reid sa kanyang namamatay na hininga. Hindi naniniwala si Elwood Thornycroft na makakaligtas si Julius Reid sa ilalim ng mga tauhan ni Ivan Reid. Maghihintay ako. Si Julius Reid ay gumawa ng isang matagumpay na kilos, casual na sinabi sa mesa, mayroon akong dapat harapin, kumain muna kayo. Pagkaalis ng mga tao ni Ivan Reid, tinungo ni Julius Reid ang kanyang Rolls Royce na nakaparada sa labas. Nilabas niya ang phone niya at tinawagan si Cosmo na nakatira sa bungalow. Ilang sandali pa ay sinagot na ang tawag. Cosmo, bantayang mabuti ang Elwood Thornycroft. Kung may magtangkang pumatay sa kanya, ipaalam ka agad sa akin. Gusto mo bang ilabas ko siya? Tanong ni Cosmo sa telepono. Hindi na kailangan, bantayan mo na lang. May malalaking plano ako para sa taong ito. Matapos ibigay ang mga tagubilin, ibinaba ni Julius Reid ang telepono. Fabian Percival, gusto ko talagang makita kung gaano kahusay ang taong nasa likod mo. Ang huling labanan sa tuktok ng bundok, na may hitsura ng iron armor, ay muling nakagambala sa pag-iisip ni Julius Reid. Ginawa nito ang dati niyang medyo malinaw na mga haka-haka na muling bumulusok sa kaguluhan. Ngayon, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para mahuli ang mga taksil sa loob ng 10,000 Mountain Alliance, isa-isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 654 na amputation sa lungguhit isa. 5 ilog na lalawigan ng National Northern Mount Hospital. Ito ang ospital na may pinakamagagandang pasilidad at pinakakilalang mga doktor sa probinsya. Kahit na sa pambansang saklaw, ang mga medikal na kakayahan nito ay kabilang sa nangungunang 10. Siyempre, gayunpaman, ang mga bayarin sa National Northern Mount Hospital ay hindi kapani-paniwalang mahal, higit pa sa kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Tanging mga dignitaryo, mayayamang negosyante, at marangal na pamilya ang kwalipikadong makatanggap ng convalescence dito. Tuldok-tuldok-tuldok, sa sandaling ito, sa isang deluxe hospital room sa ikapitong palapag ng National Northern Mount Hospital. Umupo si Darnell Lopez sa isang upuan, nakatingin sa kawalan ng anak na nakahiga sa hospital bed. Sa likuran niya ay nakatayo ang kanyang asawa, si Cornelius Martin, at ang parehong maputlang mukha na si Jennifer Lopez. Mayroon ding 4 na bodyguard na naka-black suit. Kagabi, nakatanggap si Darnell Lopez ng isang tawag sa kalagitnaan ng gabi, nalaman na ang kanyang anak ay malubhang nasugatan at kahit na nasa panganib na mawalan ng buhay. Nagmadali siyang pumunta sa Five River Province kasama ang kanyang asawa magdamag. Bago dumating, ginamit na ni Jennifer Lopez ang kanyang mga personal na koneksyon para mailagay si Terek Lopez sa pinakamagandang ospital sa Five River Province. Ate, magiliw na hinawakan ni Darnell Lopez ang bahagyang maputlang kamay ni Terek Lopez, pagkatapos ay marahan itong inilapat sa sariling mukha. Maingat siyang kumilos, nag-aalalang magising si Terek Lopez. Di ba sabi mo gusto mong pumunta ang anak ko sa Five River Province para magpahinga at samahan ka sa paglalakad? Habang sinasabi ito ni Darnell Lopez, biglang nanlamig ang kanyang tingin, bakit naging ganito? Kailangan ko ng paliwanag.
Bumantong hininga siya, tila tumanda sa isang gabi. Si Derek Lopez ang nag-iisang anak na lalaki ni Darnell Lopez, at ang pinakatanyag na kabataan sa pamilya Lopez. Sa kasalukuyan, sumuko na si Jennifer Lopez sa pagtulong kay Zane Percival na lumaban para sa kontrol sa negosyo ng pamilya Lopez. Kaya naman, ilang oras na lang bago kinuha ni Derek Lopez ang banner ng pamilya. Dahil sa utang na loob kay Jennifer Lopez, hindi napigilan ni Darnell Lopez ang kanyang anak na pumunta sa Gonzales City. Ang relasyon sa pagitan ng tiyuhin at pamangkin ay naging tense sa loob ng napakaraming taon, oras na para pagaanan ito. Kung tutuusin, kung gusto ni Derek Lopez na makakuha ng matibay na posisyon sa loob ng Lopez family, hindi niya ito magagawa kung wala ang buong suporta ni Jennifer Lopez. Ang babaeng ito, na ikinasal na at pagkatapos ay nagdiborsyo, ay kumokontrol sa ikalima ng mga ari-arian ng pamilya Lopez. Tila natuwa rin ang matanda nang makita ang ganitong kalagayan, hindi lang siya nito napigilan, nagpakita pa ito ng medyo bias. Ngunit walang sino man ang maaaring umasa. Para kay Derek Lopez, naayos lang pagdating sa Gonzales City, na nakahiga sa hospital bed sa Five River Province makalipas lang ang ilang oras. Jennifer Lopez, bigyan mo ako ng paliwanag. Huminga ng malalim si Darnell Lopez, ipinasok ang kamay ni Derek Lopez sa loob ng kumot, tumayo, at malamig na tumingin kay Jennifer Lopez. Parang leon na nabaliw. Kuya, hindi ko inaasahan ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Kung gayon bakit si Derek Lopez, lahat ng mabuti at mahusay, ay pinukaw si Elwood Thornycroft sa party ni Itay Huntington. Walang awa na pinutol ni Darnell Lopez si Jennifer Lopez, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang kapatid na babae. Hindi pa nagkakasundo ang magkapatid, pero hindi pa umabot sa puntong magkahiwalay ang mukha ng isa't isa. Sa mga maharlikang pamilya, normal lang na makisali sa maraming lantad at lihim na pakikibaka para sa mga interes. Ngunit ang gayong malaking insidente ay isang malinaw na overstep. Pagdating ko, nagsalita ang matanda. Bahagyang bumantong hininga si Darnell Lopez, nakatingin sa medyo natarantang si Jennifer Lopez, personal niyang iniimbestigahan ang bagay na ito. Kapag nalaman niyang may kaugnayan ito sa iyo, makakalimutan mong hawakan kahit isang bahagi ng mga ari-arian ng pamilya Lopez. Bagamat nakakasakit ng damdamin na makita si Derek Lopez na binugbog ng ganito, maaaring pagkakataon na ito para itaboy si Jennifer Lopez sa pamilya. Ito ay makikita bilang isang magandang bagay. Hawak na ni Darnell Lopez ang karamihan sa negosyo ng Lopez family, at ang tanging inaalala niya ay ang mga negosyong nasa kamay ni Jennifer Lopez. Ang babaeng ito, na matagal nang ikinasal, ay kinokontrol ang ilan sa mga pinakakapakipakinabang na industriya ng pamilya, na nakita ng mga miyembro ng pamilyang Lopez na lubhang nakatutokso. Matapos ang pinsala ni Derek Lopez sa Gonzales City, ang buong pamilya Lopez ay nagalit, sama-samang tinuligsa si Jennifer Lopez. Ito ay tila isang pagtulak para sa pagbabago ng pamumuno. Mag-iimbestiga si tatay ng personal. Nang marinig ang balitang ito, medyo nabahala si Jennifer Lopez sa loob. Nasugatan si Derek Lopez, at tiyak na hindi ito mangyayari kung wala siya. Siya ay orihinal na nais na lumikha ng isang salungatan sa pagitan ng Derek Lopez at Julius Reed, at pagkatapos ay sugpuin si Julius Reed sa ilalim ng pangalan ng Lopez family. Pero hindi niya inaasahan na kapag kumilos na si Julius Reed, mapilayan niya si Derek Lopez. Anong meron? Natatakot, na may malamig na pagngisi, mabangis na itinuro ni Darnell Lopez si Jennifer Lopez, kung ito ay may kinalaman sa iyo, ako ang unang magbibigay sa iyo nito. Siya ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki. Sino kaya ang mapayapang kinuha ang negosyo ng pamilya Lopez? Ngayon, sa kasamaang palad, nakahiga siya sa kama, walang malay. Dr. Pendleton, kumusta ang sugat ng aking anak? Nang makita niya ang isang doktor na papasok mula sa labas ng pinto, nagmamadaling lumapit si Darnell Lopez, puno ng pag-aalala ang mukha. Si Dr. Pendleton, na pinangalan ng Brantley Pendleton, ay isang orthopedic professor sa National Northern Mount Hospital sa Five River Province. Matapos dalhin si Derek Lopez sa Northern Mountain Hospital, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya Lopez kay Dr. Pendleton, na kaagad na nagsagawa ng operasyon kay Derek Lopez sa kalagitnaan ng gabi.
Pagkatapos ng isang abalang gabi, si Brantley Pendleton at ang kanyang koponan ay sumugod sa conference room upang suriin ang kondisyong medikal. Isang buong oras bago siya bumalik. Mr. Lopez, sana ay handa ka na rito. Seryoso ang ekspresyon ni Brantley Pendleton, hindi sinasadyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ikaw, sinasabi mo, nakaramdam ng pagkahilo si Darnell Lopez sa kanyang ulo at napasandal sa dingding. Nang makita ang kanyang kalagayan, agad na lumapit si Cornelius Martin, dahan-daang ay nalalayan ang kanyang asawa. Maging si Jennifer Lopez sa tabi nila ay nakinig na may tensyon sa mukha. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay ipagdasal na sana ay hindi masaktan ng husto si Derek. Kung hindi, kung talagang nag-imbestiga at nalaman ang matanda, natatakot siyang mawala ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Hindi naman gaaman si Jennifer Lopez, pero kung walang financial support, paano niya may paghihiganti ang kanyang anak? Ang imahe ni Zane Percival na nahulog mula sa helicopter patungo sa dagat hanggang sa kanyang kamatayan ay pinagmumultuhan siya gabi-gabi. Lalo na ang tunog ng desperado at miserableng sigaw ni Zane Percival bago siya mamatay, na lalong nagpapunit kay Jennifer Lopez. Si Mr. Derek Lopez ay wala na ngayon sa panganib na nagbabanta sa buhay. Pagkatapos magsalita ni Brantley Pendleton, nakahinga ng maluwag ang tatlong naruroon. Pero ang binti niya, natatakot ako na hindi na siya makaka-recover sa buhay na ito. Bago pa makapag-react ang mga tao sa impormasyong ito, ang mga salita ni Brantley Pendleton ay bumulusok sa kanila pabalik sa kailaliman. Sa madaling salita, maaaring kailanganin ni Derek Lopez ang kanyang buhay sa isang wheelchair. Ang kanyang binti ay may comminuted fracture, at kailangan nating agad na putulin. Kung hindi, maaaring ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Naging tahimik ang hangin. Sa silid ng ospital, tanging tunog ng paghinga ang natitira. Ang kulit mo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, si Cornelius Martin, na parang baliw, ay sumugod at hinawakan si Brantley Pendleton sa kwelyo, sumisigaw at sumisigaw. Kung maglakas loob kang putulin ang paa ng anak ko, sisirain kita habang nabubuhay ka pa. Puputulin. Si Derek Lopez ay halos 30 taong gulang. Ito ang kaitaasan ng kanyang buhay. Nadurog ang puso ni Cornelius Martin. Ang kanyang anak, na ipinagmamalaki niya, ay magiging may kapansanan. Bumalik ka. Niyakap ni Darnell Lopez si Cornelius Martin, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon sa loob, at tumingin kay Brantley Pendleton na may mapait na mukha. Professor Pendleton, maaaring medyo nabalisa ang aking asawa, mangyaring huwag itong isa puso. Naiintindihan ko. Kung tutusin, napakabata pa ni Mr. Lopez. Pero ito ang pinakamagandang resulta pagkatapos ng aming assessment. Bumantong hininga si Brantley Pendleton at kinuha ang x-ray na mga imahe sa kanyang kamay. Tingnan mo, halos durog na ito hanggang sa pulbos. Kung gayon, pagkatapos ay gawin natin ito sa lalong madaling panahon. Mariin na naikuyom ni Darnell Lopez ang kanyang mga kamay, hindi na napigilan ang kanyang mga luha. At si Jennifer Lopez sa tabi niya ay simpleng petrified. Ang sitwasyon ay lumala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 655 lumalabas sa isang date sa lungguhit isa. Darnell, gusto kong patayin si Julius Reed. Bumagsak si Cornelius Martin sa yakap ni Darnell Lopez, naluluha. Ang mag-asawa ay nagkaroon lamang ng isang anak, kaya palagi nilang binibigyan ng pinakamahusay na paggamot si Derek Lopez mula pa noong siya ay maliit. Ngayong nasa hustong gulang na, si Derek ay hindi nakaharap sa anumang mga pag-urong. Ngunit sa kasaganaan ng kanyang buhay, siya ay naputulan ng paa. Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang epekto ng insidenteng ito sa pag-iisip ni Derek. Huwag kang mag-alala, siguradong lampuin ko ang bastard na gumawa nito. Pagbayaran mo siya ng kasuklam-suklam na halaga. Gusto kong lumuhad siya sa paanan ni Derek at humihingi ng awa. Napuno ng kasamaan ang mga mata ni Darnell Lopez. Tuldok. Asawa, gusto ko ng paghihiganti ngayon. Si Cornelius Martin ay nasa bingit ng pagbagsak, ang kanyang buong katawan ay nanghina sa pag-iyak. Sige, aayusin ko agad ang isang tao. Inilabas ni Darnell Lopez ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at huminga ng malalim. Paanong si Derek, ang direktang apo ng makapangyarihang Lopez family mula sa kabisera,
ay nabalian ng paa ng iba. Kung ito ay lumabas, nangangahulugan ito na parehong walang kakayahan si Darnell Lopez at ang pamilya Lopez. Ito ay hindi mabata, lubos na hindi mabata. Diretso siyang nag-dial ng hindi pamilyar na numero. Anong gusto mo? Napakalamig ng boses sa kabilang dulo ng telepono. Gusto kong bumili ng buhay. Halos paus na ang boses ni Darnell Lopez habang nagsasalita. Sa sandaling ito, ganap na napalitan ng puot ang kanyang utak. Ang gusto lang niya ay mamatay si Julius Reed. Bakit dapat palayain ang salarin habang ang kanyang sariling anak ay nakahiga sa ospital? Pagkatapos ng 10 segundong katahimikan, ang boses sa telepono ay nagsabi, maaari itong gawin, ngunit ito ay medyo mas mahal. Magkano? Ang pera ay walang laban kay Darnell Lopez, mayaman ang pamilya Lopez. Dugo lang ang gusto niya. 5 milyon. 50 milyon. Hindi mo ba masyadong sinasamantala ang sitwasyon? Ang taong gusto mong patayin ay kilala si Aaron Jackson. May mga problema tayo, kaya maaari kong ibigay sa iyo ang pera. Ngunit gusto kong may hatid sa akin ang ulo ni Julius Reed bago magdilim. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Darnell Lopez. Hanggang kailan ka kikilos? Puno ng hinanakit ang mga mata ni Cornelius Martin. Bago ngayong gabi, tumangala si Darnell Lopez sa araw na direktang nakabitin sa kalangitan, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Julius Reed, wala pang kalahating araw para mabuhay ka. Kung makikita lang niyang patay si Julius Reed, medyo magaan ang pakiramdam niya. Nabalitaan niyang may pamilya si Julius Reed, hindi niya iisipin ang pagiging bukas palad at ipadala ang buong pamilya ni Julius Reed upang muling makasama siya sa ibaba. Ang asong iyon na si Jennifer Lopez, ano ang gusto mong gawin sa kanya? Nang malaman na ang pagtama kay Julius Reed ay umuusad na, bumalik ang tingin ni Cornelius Martin kay Jennifer Lopez. Kung wala si Jennifer Lopez, hindi nakahiga si Terek sa hospital bed. Sa ngayon, dapat silang tatlo ay nagsasaya sa isang masiglang tanghalian ng magkasama. Ngunit wala ni isa sa mga iyon ang maibabalik. Nagpa siya ang matanda na mag-imbestiga. Walang magpoprotekta sa kanya. Hinampos ni Darnell Lopez ang kanyang kamao sa dingding ng ospital, mabangis na sinabi, sisiguraduhin kong hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong baguhin ang kanyang buhay. Kuwait, ang taunang pagpupulong ng Gonzales City Business Alliance ay medyo espesyal. Nagsimula ito sa pagpapakita ni Fabian Percival sa pintuan na may mga regalo bilang pagpapakita ng puwersa. Pagkatapos, napilitan ang mga miyembro ng pamilya Lopez na humingi ng tawad kay Elwood Thornycroft. Maging si Terek Lopez ay binugbog na parang aso, lumuhad para humingi ng tawad bago itinapon sa kalsada. Sa wakas, tinambangan ni Ivan Reid mula sa kabisera ang venue at dinala si Elwood Thornycroft sa harap ng lahat. Ang tila matahimik na Gonzales City ay muling umuusok sa ilalim ng agos. Julius Reed, ito ang bitag ni Jennifer Lopez. Hindi mo naman alam iyon, di ba? Sa sandaling iyon, si Julius Reed ay nakaupo sa sofa sa kanyang sariling tahanan, pinapanood si Itay Huntington, na nakasuot ng bonggang-bongga sa video na may hitsura ng kawalan ng kakayahan. Hindi niya gustong sagutin ang video call na ito noong una. Ngunit dahil pumasok na ang tawag, ang hindi pagsagot ay malamang na magtaas ng hinala ni Keller Radcliffe. Sa totoo lang, sa oras na tumunog ang video call ringtone ni Julius Reed, nahulog na ang telepono sa mga kamay ni Keller Radcliffe. Nang makitang si Itay Huntington ang tumatawag, diretsong kinuha ni Keller Radcliffe at umupo sa tapat ni Julius Reed. Seryosong nakikinig. Ang pakiramdam ng pinapanood ay masyadong hindi komportable. May itatanong ako sa'yo. Maliwanag na gustong gamitin ni Jennifer Lopez si Terek Lopez para kaladkarin ka sa bitag niya. Napakatalino mo, siguradong nakita mo na itong paparating, di ba? Iritadong tanong ni Itay Huntington. Pagkauwi niya kahapon, naramdaman niyang may mali. Ngunit ang mga pangyayari sa gabi ay biglang nagbukas, at sa kasunod na pagdating ni Ivan Reid, ang lahat ng iniisip ni Itay Huntington ay nagkagulo. Hanggang sa pag-uwi niya ay napagtanto niya ito. Pagkatapos, agad na nagpadala si Itay Huntington ng isang tao upang mag-imbestiga. At ang kanilang nahanap ay makabuluhan. Si Terek Lopez nga ay ipinadala sa taunang salo-salo ng Business Alliance ni Jennifer Lopez gamit ang logistics group ni Arlo Percival. Napakalinaw ng sitwasyon.
Ito ay si Jennifer Lopez na ginamit si Derek Lopez para ipaglaban ang buong pamilya Lopez kay Julius Reed. Gayunpaman, ang balangkas na ito ay ikinalat na ni Julius Reed, na matagumpay na nagdidirekta ng salungatan patungo kay Fabian Percival. Ngunit may isang upuan na bumaba, na bali ang isang binti ni Derek Lopez. Kalahating oras ang nakalipas, nabalitaan ng aking mga tao na si Derek Lopez ay nasa National Northern Mount Hospital sa Five River Province, na pinutol ang isang paa. Sa pag-iisip tungkol dito, gusto talaga ni Itay Huntington na suntukin ang ulo ni Julius Reed. Alam ko na ito ay isang bitag. Yumuko si Julius Reed, nakasandal sa sofa, pero ngayon, hindi ba't si Fabian Percival din ang hinayla ko pababa? Kung hindi pa lumuhad si Derek Lopez para humingi ng tawad kahapon, walang isyu si Fabian Percival. Natural na alam ni Elwood Thornycroft ang plano ni Jennifer Lopez, at kung ibinunyag ni Derek Lopez ang kanyang pagkakakilanlan kahapon, tiyak na mananatiling cool si Elwood Thornycroft. Kung alam mong bitag yan, bakit mo pa binugbog si Derek Lopez? Ngayong pinutol na si Derek Lopez, siguradong magkakaaway kayo ng pamilya Lopez. Lalong nagalit si Itay Huntington nang marinig ang sinabi ni Julius Reed. Hindi ba't humihingi lang ito ng gulo? Kung may mga miyembro ng pamilyang Lopez na maglalakas loob na pumunta, lipulin ko sila. Matamlay na sinabi ni Julius Reed, kung wala ng iba, ibababa ko na ang tawag, dahil kailangan ko pang gumugol ng ilang oras sa pakikipag-chat sa aking asawa. Hindi na hinintay na magsalita si Itay Huntington, umupo siya. At biglang tinapos ang video call. Ang pagputol ni Derek Lopez ay nangangahulugan na ang Lopez family ay tiyak na magdudulot sa iyo ng problema, sabi ni Kella Radcliffe na may bakas ng pagkalungkot sa kanyang boses, ang ginawa mo kagabi ay talagang hindi nararapat. Sa pagkakataong ito, bihira na siyang pumanig kay Itay Huntington. Ang kapangyarihan ng pamilya Lopez mula sa kabisera ng lungsod ay makabuluhan, na higit pa sa mga pamilyang iyon sa Five River Province. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang lahat ng mga pukana at pandaraya ay mga ulap lamang na dumadaan. Tumayo si Julius Reed, nagbihis, at naghanda para umalis. Saan ka pupunta? Curious na tanong ni Kella Radcliffe. Dahil sarado ang business alliance para sa araw na iyon, hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho. Aayain ko si Itay Huntington na makipag-date. Nang matapos magsalita si Julius Reed ay isinara na niya ang pinto ng kwarto. Sa ibabaw ng aking patay na katawan. Kung hindi kita pinaluhod sa isang kahon ng instant noodles kapag bumalik ka, kung gayon ang pangalan ko ay hindi Radcliffe. Galit na inihagis ni Kella Radcliffe ang isang unan sa kanyang kamay sa pintuan. Siyempre, hindi siya naniniwalang lumalabas si Julius Reed sa isang date. Ngunit hindi niya maisip kung ano ang posibleng gawin nito sa ganitong kritikal na oras. Pagkalabas ng bahay, diretsyong nagmaneho si Julius Reed patungo sa pantalan. Makalipas ang kalahating oras, nag-iisa siyang lumitaw sa West Harbor Wharf sa Gonzales City. Hapon na ngayon, at desyerto ang pantalan. Lumabas ka. Sa kanyang likod sa dagat, si Julius Reed ay tumawag sa kanyang balikat. Hoy, masyadong delikado ang negosyong ito, sa palagay ko, dapat mong bigyan ako ng isang bagay para sa aking problema. Hindi pa man nabibitawan ang mga salita sa kanyang bibig ay may lumabas na tao mula sa damuhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 656, magbigay ng regalo sa lungguhit isa. Maaari kitang bigyan ng pera, ngunit kailangan mong mabuhay para gastusin ito. Nakatitig pa rin si Julius Reed sa umaalon na ibabaw ng ilog, na walang balak na lumingon. Sinasaktan mo talaga ang pride ko. Walang magawang sabi ng lalaki. Ang pagpapakita ng kahinaan sa harap ko ay hindi nakakahiya. Bahagyang tumawa si Julius Reed. Ang mga nakakahiya ay malamang na ang kanilang mga libingan ay tinutubuan ng mga puno na umaabot hanggang sa kalangitan. Tuldok. Fine. Mayroon kang lubos na paggalang. Walang ganang lumapit ang lalaki. Ang mga gamit. Nagunat ng kamay si Julius Reed, hindi pa rin lumilingon. Dito, smack. Inilagay ng lalaki ang gamit sa kamay ni Julius Reed na may halong inis at tumalikod na para umalis. Fox Miller, dapat ay maswerte ka, lumingon si Julius Reed, nakatingin sa USB drive sa kanyang kamay, at walang pakialam na sinabi, baka ikaw lang ang buhay.
Kukunin ko iyon bilang isang pagpapala. Ikinumpas ni Fox Miller ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay at nawala sa West Harbor Wharf sa isang iglap. Makalipas ang 10 segundo, si Fox Miller, na nawala, ay muling lumitaw. May mga tao sa paligid, kailangan mo ba akong harapin sila? Tumingkayad siya sa tabi ni Julius Reed, pumitas ng maliit na bato, at inihagis sa dagat. Plop! 5 beses na lumukso ang bato sa ibabaw ng tubig, na lumikha ng mga alon, bago tuluyang lumubog sa dagat. Kaya mo bang laktawan ang mga bato? Medyo nagulat si Julius Reed. Isang shadow warrior na talagang hindi masyadong mahina sa paglaktaw ng mga bato. Noong araw, ako ang kampyon sa stone steeping ng aking nayon. Walang pagmamalabas, halos walang sino man sa buong Five River Province ang higit na makagagawa nito kaysa sa akin. Pinutol niya ang sarili sa kalahati. Dahil casual na nagbato ng bato si Julius Reed, at tumalbog ito ng mahigit 100 beses sa tubig at walang palatandaan ng paghinto. Maaaring mayroong higit sa isang tao na makakagawa nito ng mas mahusay kaysa sa akin, malungkot na sabi ni Fox Miller. Ang paggambala sa show-off moment ng isang tao ay kasing sama ng pagpatay sa kanilang mga magulang. Ipaubaya sa akin ang mga taong nasa labas, maaari silang maging kapaki-pakinabang. Subaybayan akong mabuti si Fabian Percival, direktang iulat ang anumang balitang makukuha mo. Si Julius Reed ay kumuha ng isang maliit na tableta mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Fox Miller. Nagdusa ka ng panloob na pinsala sa iyong mga unang taon, ito ay nagpapaubo sa iyo ng walang tigil sa maulan at maulap na araw. Paano mo nalaman? Ininom ni Fox Miller ang tableta, nagulat sa kanyang puso. Bilang isang binatilyo, hindi sinasadyang nataman siya ng isang malaking bato habang nagsasanay ng martial arts kasama ang kanyang master. Bagamat nakaligtas siya, nangangati ang kanyang loob sa tuwing umuulan o makulimlim ang kalangitan. Sa paglipas ng mga taon, bumisita siya sa maraming sikat na doktor, ngunit walang ganap na makapagpapagaling sa kanya. Ngayon ang kanyang kalagayan ay nakilala sa isang pangungusap, pinupuno si Fox Miller ng kabuluhan. Nag-aaral ako noon ng medisina. Natural na hindi ibunyag ni Julius Reed ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Inumin ang tableta na ito, at gagaling ka sa loob ng 3 araw. Salamat. Agad na nilunok ni Fox Miller ang tableta at sinabing may damdamin, ang pinakamatalinong desisyon sa buhay ko ay hindi sinusubukang patayin ka noon. Speaking of which, bigla siyang nagtanong, kung nagpumilit ako na patayin ka noon, papatayin mo ba ako? Ang tanong na ito ay bumabagabag sa kanya. Siyempre hindi. Sabi ni Julius Reed, at kapansin-pansing nanigas si Fox Miller. Ang pagpatay sa iyo ay madumi ang aking mga kamay. Hahayaan kitang patayin ang iyong sarili, at kung tumanggi ka, may iba akong gagawa nito. Tinapik ni Julius Reed ang kanyang balikat, bumalik ka ngayon, may seryoso akong negosyong dapat asikasuhin. Nasa Five Lakes Clubhouse na si Jennifer Lopez, malamang para sa Dragon Hollyhock. Sabi ni Fox Miller na napakamot sa mukha. Sa kasalukuyan, plano ng mga empleyado ng Fabian Percival na isakripisyo ang pawn para mailigtas ang Kalisha. Nagpaplano silang patayin si Elwood Thornycroft sa kalagitnaan para maiwasang masaktan si Ivan Reed. Pagkasabi nito, muli siyang nawala sa pantalan. Makalipas ang halos kalahating oras. Unti-unting nagdilim ang langit, ang mga taglamig ay mayroon ng maiikling araw, at sa papalapit na bagong taon, naging mahirap makita ang ibabaw ng dagat pagkalipas ng 3:00 ng hapon. Mag-isang nakaupo si Julius Reed sa pantalan. Ang kanyang mga paa ay nakalawit sa ibabaw ng dagat, nawala sa pag-iisip. At sa likod niya, ilang anino ang tahimik na lumapit. Napunta ka sa lahat ng paraan, hindi na kailangang maglihim. Dumampot si Julius Reed ng maliit na bato at sinimulang laktawan ito sa mga alon. Alam mo bang nandito tayo? Nakaramdam ng gulat ang mga lalaking nakaitim. Sinundan nila ang lahat at pagkatapos ay naghintay na nakatago sa nakapalibot na damo sa loob ng ilang oras. Natuklasan pa ba sila? Hinihintay kita buong hapon. Tumayo si Julius Reed at nag-inat, bilisan mo at tapusin mo na. May negosyo ako sa iyo pagkatapos ng laban. Boss, nakakatakot ang batang ito. Isang kalbong lalaki ang tumingin kay Julius Reed na may pag-aalala. Bago pa man sila mag-away ay nagugulo na ang kanyang puso. Nambobola lang siya. Ngumisi ang pinuno,
Alam mo ba ang empty fort strategy ni Zhuge Liang? Sinusubukan lang niyang takutin tayo. Kung gayon, tapusin natin ito ng mabilis, para makakuha tayo ng malaking marka. Dinilaan ng kalbo ang kanyang labi at biglang ibinaba ang kanyang kutsilyo. Whoosh! Ang talam, na kumikinang sa malamig na liwanag, ay nakarating kay Julius Reed. Pwede mo nang pakainin ang isda. Biglang humakbang si Julius Reed, hinawakan ng isang kamay ang braso ng kalbo, at marahas na inihagis sa dagat. Sino ang namamahala? Napatingin siya sa 5 taong nasa harapan niya at nagtanong sa malamig na boses. Anak, may mga galaw ka. Ang pinuno ay humakbang pasulong, hawak ang isang pares ng bakal na mace, ngunit ngayon, tiyak na mamamatay ka rito. Hindi pa man nabibitawan ang mga salita sa bibig niya, ang mga tusok na maces sa kanyang mga kamay ay hamampos ng mabangis. Klang! Tumalon sa ere si Julius Reed. Ang lupa kung saan siya nakatayo ay cratered dahil sa impact. Kasabay nito, nag-iba ng direksyon ang mga spike maces at muling sumugod kay Julius Reed. Mayroon kang ilang mga kasanayan. Pinagmasdan ni Julius Reed ang lahat ng ito mula sa himpapawid, ang kanyang katawan ay mabilis na bumababa pabalik sa lugar kung saan siya tumalon. Ang natitirang 4 na lalaki ay bumunot ng kanilang mga bakal na kutsilyo at tumakbo sa kanya, hindi yun ng mabangis. Sorry, nagmamadali ako. Pagkasabi noon, tumalon si Julius Reed at binasag ang kamay niya sa mukha ng unang lalaki. Basag. Nabali ang leeg. Tumama ang kanyang pangalawang palad. Whoosh! Sumabog ang puso ng pangalawang lalaki. Whoosh! Whoosh! Habang ang mga kamay ni Julius Reed ay malakas na hamampos, ang natitirang 2 lalaki ay namatay din sa lugar. Ngayon, ikaw na. Hinuli niya ang mga may tusok na maces gamit ang isang kamay at hinayla ang mga ito patungo sa kanya ng mabangis. Basag. Ang matibay na kadena ay talagang napunit. Ikaw, hindi ka tao. Napuno ng takot ang mga mata ng pinuno. Buong buhay niya ay nasasangkot siya sa negosyo ng pagpatay at pandarambong. Ngunit hindi pa siya nakatagpo ng gayong baluktot na tao. Sabi ko sa'yo, hindi kita papatayin. Lumapit si Julius Reed sa lalaki, nakalahad ang kamay, ibigay mo itong USB drive kay Darnell Lopez, at hindi ka lang niya sisisihin, gagantimpalaan ka rin niya. Bakit ako maniniwala sa iyo? Isang bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa mga mata ng lalaki. Dahil kaya kitang patayin, pero hindi. Hindi pa ba sapat iyon? Dahan-dahan ang pinaikot ni Julius Reed ang kanyang kamay, kung hindi mo ito nahuli, ipapababa kita para makasama silang muli. Pagkasabi nito, itinapon niya ang USB drive sa lupa. Habang nahulog ang USB drive sa ere, mabilis itong nasalo ng lalaki. Sana hindi ka nagsinungaling sa akin. Napaatras siya ng ilang hakbang, at nang matiyak na walang intensyon si Julius Reed na patayin siya, mabilis siyang nawala sa West Harbor Wharf. Jennifer Lopez, ngayon ituturo ko sa iyo kung ano ang maaaring gawin sa iyo ng paglalaro ng apoy. Pinagmamasdan ang umaatres na figure ng Shadow Warrior, huminto si Julius Reed ng isang himig at bumalik sa kanyang sasakyan, tahimik na naghihintay ng balita mula kay Fox Miller. Ngayong gabi, medyo may palabas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 657 isang mahusay na laro sa lungguhit isa. 5 ilog na lalawigan. Sa pasukan sa Ring Expressway. Si Darnell Lopez ay nakaupo sa kotse, sa tabi niya, ang kanyang asawang si Cornelius Martin. Ang mag-asawa ay tumingin sa mga relo sa kanilang mga kamay, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Dumilim na noon. Maaasahan ba ang iyong mga tao? Tuldok-tuldok-tuldok. Habang lumilipas ang oras, nababalisa si Darnell Lopez. Ang aking mga tao ay lubos na maaasahan, sagot niya. Nakaupo sa passenger seat ng Audi ang isang lalaking nakasuot ng maskara. Nakasuot siya ng itim na suit, at ang kanyang boses ay napakalalim. Nandito na sila. Nang bumaba ang isang Accord sedan mula sa highway toll booth, itinulak ng lalaki ang pinto ng kotse at ikanaway ang kanyang kamay. Kasabay nito, halos hindi na rin makapaghintay sina Darnell Lopez at Cornelius Martin na lumabas din ng sasakyan. Parehong sabik ang mag-asawa na makita kung ano ang hitsura ng ulo ni Julius Reed. Boss, nang makita ang kilos ng lalaki, dahan-daang huminto ang sasakyan ng Accord sa gilid ng kalsada. Isang Shadow Warrior,
armado ng shuriken, ang lumabas sa sasakyan at lumuhad sa harap ng lalaki. Nasaan ang ulo ni Julius Reed? Nang makitang dumating ang Shadow Warrior na walang dala, si Darnell Lopez ay nagmamadaling hinalungkat ang accord, na inihagis ang lahat sa paligid sa sobrang galit. Ngunit sa huli, hindi niya nakita ang ulo ni Julius Reed. Itinago mo ba ito sa ball? Nag-aalalang tanong niya sa Shadow Warrior na nasa harapan niya. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay ay isang bagay na hindi maaaring gawin sa liwanag ng araw. Paumanhin, nabigo ako, sabi ng Shadow Warrior, yumoko sa pagkadismaya. Masyadong malakas ang kalaban. Halos hindi pa nakalabas ang mga kapatid ko bago sila namatay lahat. Kahit ako ay hindi kalaban sa kanya. Paano nangyari ito? Nangako ka na makikita natin ang ulo ni Julius Reed bago lumubog ang araw. Nag-hire ba ako ng grupo ng mga walang kwentang tao sa halagang 50 milyon? Galit na galit si Darnell Lopez. Inaabangan niya ito buong hapon, at ito ang kinalabasan. Bakit ikaw lang ang bumawi dito? Malamig na tanong ng lalaking nakamaskara na hindi na pinansin si Darnell Lopez na halos nasa bingit na ng kabaliwan ay sumisigaw sa tabi niya. 5 tao ang magkasamang umalis, ngunit isa lamang ang nakaligtas. Mahirap na hindi maghinala. Tumingin siya sa malayo. Buti na lang at hindi sila sinundan ni Julius Reed. Siya, hiniling niya sa akin na magdala ng isang bagay, na nagsasabing maaaring interesado si Darnell Lopez, nagsalita ang Shadow Warrior, at kinuha ang isang USB drive mula sa kanyang bulsa. Tingnan mo ito, kung ito ay may anumang pakinabang, panatilihin ito. Kinuha ng lalaking nakamaskara ang USB drive at iniabot kay Darnell Lopez. Mayroon akong OTA, maaari ko itong i-connecte ng direkta sa aking telepono upang makita kung ano ang nasa loob. Bagamat nagalit si Cornelius Martin, ang kanyang pagkamausisa ang nagtulak sa kanya na buksan ang USB drive. Tingnan natin, walang ganang tumango si Darnell Lopez. Pareho silang na-curious sa ipinadala sa kanila ni Julius Reed. Nabalian man ng lalaking ito ang mga binti ng kanilang anak. Ito ay mga litrato. Matapos itong isaksak sa telepono, natuklasan ni Darnell Lopez na mayroon lamang 5 larawan sa loob ng USB drive. Jennifer Lopez. Bakit siya? Ang taong ito ay, sino ang matandang ito? Pinaikit ni Darnell Lopez ang kanyang mga mata, agad na kinuha ang kanyang telepono, at kinuha na ng litrato ang matanda sa kanyang telepono. Pagkatapos ipadala ang larawan sa kanyang mga empleyado, nag-iwan siya ng voice message. Alamin ang pagkakakilanlan ng matandang ito sa lalong madaling panahon. Makalipas ang kalahating minuto, nakatanggap ng tugon si Darnell Lopez. Fabian Percival, ang ama ni Elwood Thornycroft. Nagdilim ang mukha niya nang makita ang mensahe sa screen. Nagtataglay ng sama ng loob si Fabian Percival laban kay Julius Reed, at si Jennifer Lopez ay napakalapit kay Fabian Percival. No wonder, dapat alam ko. Biglang tumawa ng malakas si Darnell Lopez, sa kamarahas na sinabi, buwisit ka. Magbabayad ka dito. Gamit ang impormasyong ito at ang mga larawan, masisiguro niyang hindi na kailanman maibabalik ni Jennifer Lopez ang mga bagay-bagay. Ang taksil na babaeng ito. Papatayin ko siya. Nakita ni Cornelius Martin ang mensahe at halos mabaliw. Si Terek Lopez ay talagang ginamit ng sarili niyang tiyahin. Cornelius, ipadala ang mensahe sa aming grupo ng pamilya, gusto kong makita kung paano pa rin siya mapoprotektahan ng matanda. Sa singkit na mga mata, natapos magsalita si Darnell Lopez at lumingon sa lalaking nakamaskara, kailan mo ako tutulungang patayin siya? Bagamat lubhang kapaki-pakinabang ang USB drive, hindi nila maramdaman ang kahit kay-titing na pasasalamat kay Julius Reed. Kahit alam niyang ginagamit sila ni Julius Reed para maalis si Jennifer Lopez, binalak pa rin ni Darnell Lopez na ituloy ito. Hindi niya kayang tiisin ang isang taong naging panakot sa kanyang sarili na patuloy na nagpapalawak ng kanilang impluwensya. Ang presyo, natatakot ako, ay kailangang tumaas. Ikanaway ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay, sinabi sa Shadow Warrior, bumalik ka at magpahinga. Salamat, boss. Tumayo ang Shadow Warrior at naglakad patungo sa eleganteng sasakyan. Kaya lang, biglang nanlaki ang mata ni Darnell Lopez. Whoosh! Sa tabi niya, ang lalaking nakamaskara ay nagtaas ng isang nakatagong kahon ng sandata, at isang projectile mula sa kahon ang tumama sa ulo ng Shadow Warrior. Tumalsik ang dugo,
Ang martial artist, na tinamaan ng tama, ay bumagsak, nakasandal sa sedan. Patay. Ang isang bihag, ay hindi karapat-dapat mabuhay. Matapos ilagay ang nakatagong kahon ng sandata sa kanyang baywang, lumingon ang lalaki kay Darnell Lopez, "Ako na ang bahala sa bagay na ito." Hindi pinansin ang gulat na ekspresyon ni Darnell Lopez, kinaladkad ng lalaki ang katawan ng Shadow Warrior papunta sa kotse, pagkatapos ay sumakay sa driver's seat at mabilis na nawala sa gabi. Kuwit, Mr. Thornycroft, ang ating Lopez family ang hahawak sa mga paliwanag. Hanggat ang ating lihim na pagtutulungan ay hindi nabubunyag, wala silang paraan para mahawakan ako. Sa loob ng Five Lakes Clubhouse, nakaupo sa guest room sina Jennifer Lopez at Fabian Percival, nagsasalita ng may tame-time na ekspresyon. Miss Lopez, walang nakakita sa pagdating nito. Pero nabali ni Julius Reed ang binti ni Terek, at kumikilos na ang Lopez family mo. Napabuntong hininga si Fabian Percival, nakamit na namin ang aming layunin na hilahin ang pamilya Lopez sa Burek. Ngunit ang pinaka-ikinababahala ko ay ang mga panggigipit na maaaring ibigay din sa akin ng pamilya Lopez. Kinapa niya ang kanyang mga templo, halatang balisa. Ang pamilya Lopez ay napakalaki, at kung magpasya silang sugpuin siya, makikita niya ang kanyang sarili na naiipit sa pagitan ng dalawang apoy. Total, nasa Gonzales City si Ivan Reid. Hanggat nananatili ang dakilang Buddha na ito kahit isang araw, hindi magkakaroon ng kapayapaan si Fabian Percival. Ding! Maya-maya lang ay biglang nagring ang phone ni Jennifer Lopez. Ito ay isang mensahe mula sa family group chat. Saktong isasara na niya ito, dama po ang mga mata niya sa isang litrato. Sinundan kaagad ng sandamakmak na mensahe mula kay Cornelius. Lahat ng impormasyon ay nakadirekta sa kanya. Miss Lopez, anong problema? Nang mapansin ang pagbabago kay Jennifer Lopez, tumawag si Fabian Percival ng may pag-aalala. Mayroon kaming isang taksil. Inilagay ni Jennifer Lopez ang kanyang telepono sa harap ni Fabian Percival, walang lakas na humiga sa kanyang upuan. Tapos na. Kung mabubunyag ang kanyang pakikipagtulungan kay Fabian Percival, makumpirma ang kanyang pag-frame kay Terek Lopez. Sa pamilya Lopez, kahit ang matanda ay hindi siya kayang protektahan. May tao, halika rito. Nang makita ang larawan, sumigaw si Fabian Percival. Mr. Thornycroft, agad na sumugod si Brownbread kasama ang mga bodyguard mula sa labas ng pinto. Lahat ng naruroon, panoorin sila. Walang sino man ang pinapayagang umalis o pumasok. Isang kislap ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Fabian Percival. Ang mga larawan nila ni Jennifer Lopez sa guest room na ito ay nakuhanan ng isang tao. At mayroong 5 larawan sa kabuuan. Mr. Thornycroft, ano ang nangyayari? Ano ang nangyari? Bakit biglang pinaghigpitan ang pag-access? Kailangan nating malaman ang dahilan. Nataranta ang lahat sa biglang utos. Sa atin, may isang taksil. Tumayo si Fabian Percival, hawak ang telepono ni Jennifer Lopez. Ito ang mga larawan namin ni MS Lopez sa isang lihim na pagpupulong, malinaw na kuha. Ngayon, mahahanap ko ang taong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 658 si Elwood Thornycroft ang traidor sa lungguhit isa. Paano nangyari ito? May traidor talaga sa atin. Sino yan? Halika. Huwag mo kaming pilitin na kumilos. Ang mga maaaring dumalo sa Five Lakes Clubhouse ngayon ay pawang mga malapit na kumpiyansa ni Fabian Percival. Ang bawat isa sa kanila ay isang malaking pagbaril sa kanilang sariling karapatan, na may maraming mga mapagkukunan at lakas tao sa kanilang pagtatapon. Ang insidenteng ito ay biglang nagdulot ng malawakang pagkataranta. Tuldok-tuldok-tuldok, si Ivan Reid ay gutom na tumitingin sa Gonzales City, at kung sasali ang pamilya Lopez, paano sila makakalaban ni Aaron Jackson? Sila ay aatake mula sa harap at likod. Walang pagkakataong manalo. Ang paglitaw ng isang tagaloob ay nagbigay ng isa pang dagok sa kanilang mababang moral na. Marami ang nagsimulang mag-isip kung dapat ba silang aktibong humingi ng tawad kay Aaron Jackson para humingi ng tawad sa kanya. Kapag nalaman ko kung sino ang traidor, tahimik silang aalisin kaagad. Kasing itim ng tubig ang mukha ni Fabian Percival. Ang paghahayag na ito ng isang nunal ay walang alinlangan na isang pag-atake sa kanyang reputasyon. Bukod dito,
hindi lamang itutulak ng leak na larawan si Jennifer Lopez sa bangin kundi ilalagay din si Fabian Percival sa isang mapanganib na sitwasyon. Mr. Thornycroft, lumapit si Fox Miller kay Fabian Percival, dahan-daang kinuha ang telepono, at pagkatapos suriin ito, sinabi, mukhang hindi masyadong malayo ang petsa ng pagkuha ng larawan. Siyempre hindi malayong nakaraan. Malungkot ang mukha ni Fabian Percival habang naglalakad pabalik-balik sa silid, ang petsa ay sa loob ng mga huling araw na ito. Lahat ng pumasok at lumabas sa reception room nitong nakaraang 2 araw, inspeksyonin silang lahat. Hindi alam ng maraming insiders ang tungkol sa lihim na pagkikita nila ni Jennifer Lopez. Isa siguro ito sa mga close confidants niya na naglalaro ng dirty behind the scenes. May idea ako. Si Fox Miller, na tumitingin sa larawan at nagmumuni-muni, ay nagsabi, Mr. Thornycroft, ang posisyon kung saan kinunan ang larawang ito, dapat tama ito. Naglakad siya papunta sa upuan sa tabi ni Jennifer Lopez batay sa kanyang memorya at itinuro ang kanyang kamay, narito. Tama, lubos na sumang-ayon si Jennifer Lopez sa pagbawas ni Fox Miller. Sa oras na iyon, nakaupo siya sa kinaroroonan niya ngayon. Siguradong nasa tabi niya ang kumuha ng litrato. Sino ang nakaupo doon noon? Tumayo ka. Sampa ang taksil. Ngayon ay paghiwalayin kita. Ang lakas ng loob mong ipagkanulo si Mr. Thornycroft. Sino ang taong ito? Kung lalaki ka, lumabas ka. Habang kinukumpirma ni Jennifer Lopez, hindi napansin ng lahat ang pagbabago sa mukha ni Fabian Percival. Ito ay naging mas malabo. Umikot ang mga haka-haka sa buong silid, na nagpalitan ng mga tingin na puno ng hinala at galit. Mr. Thornycroft, pakitukoy ang taong ito. Tutulungan ka naming maglinis ng bahay. Kahit na tumakas sila hanggang sa dulo ng mundo, maibabalik natin sila. Nang makitang tahimik si Fabian Percival, inakala ng marami na tumakas na ang traidor. Ngunit tumakas man sila, hindi sila nakaalis ng ganoon kabilas sa Gonzales City. Hindi na kailangang manghula. Sa harap ng maraming titig, sa wakas ay binasag ni Fabian Percival ang kanyang katahimikan. Ang nakaupo sa lugar na ito noong araw na iyon ay si Elwood Thornycroft. Ano, Mr. Thornycroft, sigurado ka bang naaalala mo ito ng tama? Paano ito, Miss Thornycroft? Nang mabunyag na ang nakaupo sa tabi ni Jennifer Lopez ay si Elwood Thornycroft, pinili ng lahat na manahimik. Si Elwood Thornycroft ay anak ni Fabian Percival. Dapat ba nilang susundan ang anak ng kanilang amo? Iyon talaga ay panliligaw sa kamatayan. Bagamat walang nagsalita, sa kaibuturan ng puso, lahat ay nakakaramdam ng kawalang kasiyahan. Lalo na dahil ang Elwood Thornycroft ay kinuha ni Ivan Reid, mayroon ng mga mungkahi na magsakripisyo ng isang piraso upang iligtas ang laro, upang maalis ang Elwood. Kung hindi, kung talagang naghintay sila hanggang sa masangkot ni Elwood si Fabian Percival, lahat sila ay walang swerte. Kung sinamantala ni Aaron Jackson ang kaguluhan sa oras na iyon, lahat sila ay maaaring mawala ang lahat. Napakaraming taon na nilang itinago ang kanilang mga ulo sa Gonzales City. Bagamat napukaw ng damdamin sa pagbabalik ni Fabian Percival, walang handang isuko kung ano ang mayroon sila. Ang mga taong ito ay matagal nang hindi ang mga batang hoodlum na minsan ay damailan ng dugo sa mga gilid ng kanilang mga kutsilyo. Sino ang kusang isuko ang mga araw ng pag-iingat ng mga babae at paggastos ng ginto na parang dumi? Kahit na ang aking anak na babae, siya ay papatayin ng walang pagkakamali. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, gumawa si Fabian Percival ng isang napakasakit na desisyon. Gusto niyang makuha ang suporta ng mga amo sa silid, kaya kinailangan niyang bitiwan. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwala na ipagkakanulo siya ni Elwood Thornycroft. Ngunit ang ebidensya ay hindi may kakaila, at kung pipilitin niyang ipagpatuloy ang pagsisiyasat, malamang na ang mga tao sa silid ay magsisimulang magtanim ng sama ng loob. Sa ganoong pagkakataon, sulit ang pagsasakripisyo sa Elwood Thornycroft. Mr. Thornycroft, kung tutuusin, anak mo si Elwood. Sa tingin ko, mas mabuting mag-imbestiga. Kung may sadyang bumalangkas sa kanya, hindi ba't maling akusasyon iyon? Isang matipunong lalaki ang tumayo mula sa karamihan. Sumasang-ayon ako. Maraming kontribusyon ang ginawa ni Miss Thornycroft sa iyo at sa mga kapatid. Kahit siya ay isang ordinaryong tao, hindi tama na magmadali. Mr. Thornycroft, pag-isipan mong mabuti.
Napuno ang buong bulwagan ng mga taong nagsusumamo. Simple lang ang mga iniisip nila. Kung hindi sila humakbang ngayon upang makiusap, anong uri ng hindi inaasahang sakuna ang sasapit sa kanila kapag si Fabian Percival ay nag-ayos ng mga account pagkatapos ng katotohanan? Mas mabuting ipakita ang kanilang katapatan ngayon. Hindi na kailangan. Ang pagtataksil ni Elwood Thornycroft sa organisasyon ay malinaw sa araw. Ang pangalawang anak ng Martin family. Alam na alam ni Fabian Percival ang ibig sabihin ng lahat. Kaya lang niyang pigilan ang kanyang panloob na galit at ipinag-utos na ipapatay si Elwood Thornycroft. Mr. Thornycroft, naghihintay sa iyong assignment ang pangalawang anak ng Martin family. Kasunod ng utos, isang lalaking nakasuot ng itim na trench coat ang lumabas mula sa karamihan. Ang kanyang pangalan ay pangalawang anak ng Martin family, isang empleyado at bodyguard ni Fabian Percival. Sa Gonzales City, mayroon siyang sariling power base. Kalahating buwan na ang nakalipas, ang pangalawang anak ng Martin family ay isa sa 8 nangungunang mga kampa ni Aaron Jackson. Ngayon, sa pagtalikod, halos lahat ng empleyado ay dinala niya. Alagaan mo si Elwood Thornycroft. Trabaho mo yan, sabi ni Fabian Percival habang itinuro ang pangalawang anak ng Martin family, at pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, bumalatay sa mukha niya ang masakit na ekspresyon, bilisan mo. Total, kung tutusin, anak ko si Elwood Thornycroft. Mr. Thornycroft, mangyaring, muling isaalang-alang. Nagdilim ang mukha ng pangalawang anak ng pamilya Martin. Hindi ba't ito ay tulad lamang ng komportableng pagupo sa isang upuan habang ang gulo ay bumabagsak mula sa langit? Ano ang gagawin tungkol sa mga magiging epekto kung pinatay niya si Elwood Thornycroft? Ngunit kung tumanggi siyang gawin ito ngayon, masasaktan niya ang lahat ng naruroon. Kung pinagdaanan niya ito, siguradong madudumihan niya ang kanyang mga kamay. Sa dinami-dami ng tao sa kwarto, bakit napunta sa kanya ang mapahamak na gawaing ito? I-click. Wala ng mga salita. Ang sino mang maglakas loob na palayain si Elwood Thornycroft ay kaaway ko, si Fabian Percival. Tumalikod si Fabian Percival at marahas na itinulak ang teapot mula sa mesa papunta sa sahig. Ang tsarera, na nagkakahalaga ng libo-libo, ay nagkapira-piraso. Makatiyak ka, Mr. Thornycroft. Nang makitang iginiit ni Fabian Percival ang kanyang awtoridad, sumang-ayon lamang ang pangalawang anak ng Martin family, talagang tatapusin ko ang gawain sa iyong kasiyahan. Kung magdadalawang isip pa siya, baka mapukon niya ang galit ng karamihan. Pumunta ka at gawin mo. Lumapit si Fabian Percival sa isang payat na binata. Copper Ridge, sumama ka sa pangalawang anak ng Martin family para gawin ito. Dapat itong gawin ng malinis at mahusay. Ito ay isang pagpatay na iniutos ni Ivan Reid. Kung ito ay hindi malinis, ito ay magdadala ng kapahamakan. Ako, tumayo si Copper Ridge, itinuro ang kanyang sarili, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Paano napunta sa kanya ang gayong hindi kasiya siyang gawain? Mabilis na pumunta at bumalik. Inip na ikinaway ni Fabian Percival ang kanyang kamay, maghihintay kami dito para sa iyong balita. Dapat kang maging mabilis at mapagpasyahan. Oo, nagpalitan ng tingin ang dalawa, nagbitiw na tumalikod, at nagsagawa ng cleansing operation na hindi maiiwasang mabanggit sa hinaharap. Brown bread, bigyan sila ng intel. Sabi ni Fabian Percival na may malungkot na mukha. Naiintindihan, Mr. Thornycroft. Bakas sa mukha ni Brown bread ang pagkabigla, ngunit mabilis pa rin niyang naabutan ang dalawang lalaking nasa unahan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 659 na pangingisda sa Lungguhit 1. Gonzales City, Asher Percival. Nakabantay sa reception ang kapatid ni Ovidio Cook na si Ludo Cook, nanginginig sa takot. Ngayong umaga, si Asher Percival ay nabook mismo ni Ivan Reid. At sa susunod na 3 araw, hindi ito makapagsagawa ng negosyo sa iba. Ang buong staff ng hotel, kasama ang mga chef, ay binigyan ng oras, at ganap na kinuha ng mga tao ni Ivan Reid. Ang sirasirang elder na ito mula sa isa sa 4 na malalaking pamilya sa kabisera ay nagdala ng kanyang maraming anak at tagasunod, at nanatili sa Emperor's Hall of Asher Percival ng isang buong araw. Tuldok-tuldok-tuldok, walang nakakaalam kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Kahit si Ludo Cook ay walang karapatang lumapit sa Emperor's Hall. Nakabantay lang siya sa reception.
So ayaw mo pa ring magsalita. Sa sofa sa Emperor's Hall, bahagyang nakapikit ang mga mata ni Ivan Reid habang walang tigil niyang kinakalikot ang Buddha beads sa kanyang kamay. Nakaluhod sa harap niya si Elwood Thornycroft, natatakpan ng mga sugat. Inosente ako, ubo, ubo. Bahagyang umubo si Elwood Thornycroft ng ilang beses, at tumulo ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat, ang kanyang mukha ay may bahid ng dugo. Sa kanyang malambot na mapuputing mga kamay ay may nakaukit na mga galos na nakakagulat pagmasdan. Mahirap isipin na ito ang anak ni Fabian Percival, na kilala sa kanyang ascetic appearance at martial prowess. Kahit hindi sa dugo, inosente, ang Buddha beads sa mga kamay ni Ivan Reid ay dahan-daang huminto. Luciano Michael, pwede mo ba siyang kausapin? Susubukan ko ang aking makakaya. Si Luciano Michael, na nakatayo sa tabi ng Elwood Thornycroft, ay malamig na tumikim at marahas na pinalayas. Whoosh! Si Elwood Thornycroft, na nahuli, ay sinipa ng 5 metro ang layo, na nakakulot sa paghihirap. Sa wakas ay hindi na makayanan, ang kanyang mukha ay nabaluktot habang siya ay nagpakawala ng isang nakakaiyak na hiyaw. Mag-uusap ba kayo ngayon? Lumakad si Luciano Michael nang walang pakialam, tumingkayad sa tabi ng ulo ni Elwood Thornycroft, hinawakan ang kanyang buhok at sumigaw, huwag mong subukan ang aking pasensya. Talagang, hindi ko talaga alam. Sumagot si Elwood Thornycroft sa sakit. Pagkaraan ng 1 minuto, mahinang sinabi niya, na hostage ako noon, maaari mong tingnan ang mga record ng pulisya. Kung talagang, whoosh, bago matapos ni Elwood Thornycroft ang kanyang pangungusap, nontog ang ulo ni Luciano Michael sa lupa. Whoosh, whoosh. Tapos 2 beses pa, si Elwood Thornycroft, na ang mukha ay orihinal na puno ng dugo, ngayon ay nagkaroon ng ilang mga sariwang sugat. Halos nakapikit ang mga mata niya, halos mawalan ng malay. Ngunit napakalakas ng kalooban ni Elwood Thornycroft. Ang mga taon ng pagsasanay sa ibang bansa ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na higit pa sa mga ordinaryong tao. Marunong talaga ang babaeng ito kung paano itikom ang kanyang bibig. Lumakad pabalik si Luciano Michael kay Ivan Reid, ibinuka ang kanyang mga kamay sa galit, "Stepfather, wala na akong pagpipilian." Kung sino pa man ito, ibinuhos na nila ang lahat pagkatapos ng kanyang sipa. Ngunit matigas ang ulo ni Elwood Thornycroft. Si Luciano Michael ay pinagpapawisan sa pagsisikap, at ang kalaban ay napuno ng dugo, ngunit siya ay tumanggi na magbitaw ng isang salita. Elwood Thornycroft, hinahangaan ko ang iyong katapatan, sabi ni Ivan Reid habang ang Buddha beads sa kanyang mga kamay ay dahan-daang huminto. Tumayo siya, lumapit kay Elwood Thornycroft, at biglang ngumiti, alam mo na marami akong anak na inaalagaan, ngunit hanggang ngayon, wala pa akong anak na inaalagaan. Kung handa kang tulungan ako, ikaw ang magiging panganay kong anak na babae. Ang kinakapatid na anak ni Ivan Reid. Pagkatapos magsalita ni Ivan Reid, kahit si Luciano Michael ay nakaramdam ng pagkagulat. Alam ng lahat na si Ivan Reid ay may hindi mabilang na mga anak na lalaki, ngunit hindi isang solong anak na babae. Ngayon, talagang isinasaalang-alang niya ang paggawa ng isang pagbubukod para sa Elwood Thornycroft. Maraming salamat, Master Reid, pero ako. Napakahina ni Elwood Thornycroft na halos hindi na siya makaipon ng lakas para magsalita. Pero hindi mo alam, hindi ba? Nakangiting tanong ni Ivan Reid. Oo, basag. Sa sandaling tumango si Elwood Thornycroft, diretsong tinapakan ni Ivan Reid ang kanyang mga daliri. Pagkatapos, siya ground down hard. Lahat ng 10 daliri ay konektado sa puso. Isang nakakaawang sigaw ang pinakawalan ni Elwood Thornycroft at tuluyang nahimatay. Gisingin mo siya. Isinuot ni Ivan Reid ang Buddha beads at kumuha ng tabako sa kanyang bulsa, nakatayo sa ibabaw ng ulo ni Elwood Thornycroft at dahan-dahan itong sinindihan. Whoosh! Habang bumubuga siya ng usok, si Elwood Thornycroft ay binuhusan na ni Luciano Michael ng tsaa. Sa huling pagkakataon, magtatanong ulit ako. Napasquat si Ivan Reid, nakatingin sa mga mata ni Elwood Thornycroft, wala ka ba talagang alam? Habang nagsasalita siya, dahan-dahan niyang inilapit ang nasusunog na tabako sa mukha ni Elwood Thornycroft. Hindi, please, hindi. Ginamit ni Elwood Thornycroft ang lahat ng kanyang lakas para subukang kumawala.
Siya ay isang babae. Isang batang babae sa bulaklak ng kanyang kabataan. Kung nasunog ng tabako ang kanyang mukha, siya ay pumangit. Masisira ang buong buhay niya. Ikaw ay lubos na kahanga-hanga. Nang ang tabako ay wala pang 1 sentimetro mula sa mukha ni Elwood Thornycroft, naramdaman pa niya ang init ng alon. Bakas sa mga mata niya ang desperasyon at sakit. Pero lalo lang siyang naging determinado. Nagbago na ang isip ko. Dahan-daang tumayo si Ivan Reid at inilagay ang tabako sa kanyang bibig. Itataya mo ang iyong buhay upang maglihim para kay Fabian Percival. Humagalpak siya ng tawa at inutusan si Luciano Michael, ilabas mo siya, tingnan kung paano nagpadala si Fabian Percival ng mga tao para patayin siya. Kung ayaw pa rin niyang magsalita sa puntong iyon, tapusin mo na lang siya. Naiintindihan. Dinilaan ni Luciano Michael ang kanyang mga labi at sinenyasan ang mga tauhan sa likod niya. Mga pare, bantayan mong mabuti ang babaeng ito. Samahan ka ni Marco Pendleton, sabi ni Ivan Reid, na itinuro ang isang matandang lalaki sa pintuan na nakasuot ng mahabang damit. May impluwensya si Fabian Percival sa Gonzales City, mas ligtas kaysa sorry. Hindi ba sobra-sobra na para kay Master Pendleton na gumawa ng hakbang? Tumingin si Luciano Michael sa matandang lalaki sa pintuan, isang problemadong ekspresyon ang bumalatay sa kanyang mukha. Si Marco Pendleton ay isang low-profile master sa kabisera, na hindi alam ng karamihan sa mga tao sa paligid ng Ivan Reid. Gayunpaman, kung ito ay dumating sa isang labanan, si Marco Pendleton ay higit na makapangyarihan kaysa kay Terry Moore, na kilala sa kabisera. Tama, hindi nararapat na makialam si Master Pendleton. Tumanggo si Ivan Reid at nakangiting sinabi, dumidumihan ng mga upstart ang mga kamay ni Master Pendleton. Luciano Michael, kunin mo na lang ang mga bodyguard ng mga tauhan ko, para maging ligtas. Sige, mangyaring maghintay para sa mabuting balita, aking ama na umampon. Naikuyong ni Luciano Michael ang kanyang mga kamao at lumabas ng Imperial Hall kasama ang 4 na personal na bodyguard ni Ivan Reid. Ang 4 na ito ay mga disipulo ni Marco Pendleton, at sa mga tuntunin ng kasanayan, lahat ay mas mataas kay Luciano Michael. Kasama nila doon, ang pakikitungo sa mga tao ni Fabian Percival ay halos isang paglalakad sa parke. Sa lalong madaling panahon, gagawin kitang mawalan ng pag-asa. Marahang tinapik ni Luciano Michael ang mukha ni Elwood Thornycroft, pagkatapos ay nagdilim ang kanyang ekspresyon nang humakbang siya patungo sa SUV. Sa likuran niya, itinulak ng ilang lalaki si Elwood Thornycroft sa likurang upuan at mabilis na nawala sa kadiliman. Drive. Tere, mag-ikot tayo. Nagsuot ng salaming pang-araw si Luciano Michael, nakaupo sa passenger seat, itinuro ang driver na simulan ang airing out. Habang paalis ang sasakyan sa kinaroroonan ni Asher Percival, may tahimik na naglabas ng cellphone at tinawagan ang pangalawang anak ng Martin family. Ang mga gabi sa Gonzales City ay maaaring hindi karaniwang tahimik. Ngunit nadama nila na lubhang mapanganib. Ang kadiliman ay walang katapusan. Ang mga panganib ay nakatago sa lahat ng panig. Makalipas ang kalahating oras, gumagala ang sasakyan ni Luciano Michael sa highway na patungo sa airport. Ang lugar ay kakaunti ang populasyon at malayo sa sentro ng lungsod. Lumikha ito ng ilusyon na sinadya ni Ivan Reid na dalhin si Elwood Thornycroft sa paliparan at ibalik siya sa kabisera. Sa wakas, ilang sasakyan sa likod ang hindi na nakapagpigil at sumugod na parang baliw. Tili, sa gitna ng tunog ng preno, 2 kotseng nagmamaneho sa maling direksyon ang biglang sumulpot sa harap ni Luciano Michael, kaya napilitan silang huminto. Lahat ng headlights ay nakabukas. Tapikin, tapikin, tapikin. Nabasag ang katahimikan ng kalsada sa tunog ng leather boots na tumama sa semento. Matagal ko na kayong hinihintay. Bumaba si Luciano Michael sa sasakyan at humarap sa mga tao. Malamig niyang iniskan ang mga ito, hinubad ang kanyang leather jacket, at naglabas ng mahabang kutsilyo sa ilalim ng upuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 660 Tanging ikaw ang buhay sa lungguhit isa. Ibigay mo ang tao sa loob, at ililigtas ko ang iyong buhay. Ang mukha ni Tucker Ridge ay natatakpan ng itim na tela, at hawak niya ang isang maitim na throwing weapon box sa kanyang kamay. At nakatutok kay Luciano Michael ang bibig ng humahagis na weapon box. Mga tao mula sa Fabian Percival.
Ngumisi si Luciano Michael habang hinihimas ang malamig na mahabang kutsilyo sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tumangala siya upang makita ang isang dosenang nakamaskara na lalaking nakaitim sa harap niya at walang pakialam na sinabi, "Medyo naiinip ka na. Tuldok, tumigil ka na sa pagpapalabas. Hindi mahalaga kung sino tayo, kung ibibigay mo ang tao sa sasakyan, hindi kita mahihirapan." Si Topper Ridge ay malamig na tumingin kay Luciano Michael, "Kung tumanggi kang makakita ng dahilan, wala akong pakialam na mag-aksaya ng isang dart. Ang lugar na ito ay walang nayon sa harap at walang tindahan sa likod. Ang magkabilang dulo ng Provincial Road ay naharang ng kanilang mga harang, at walang sasakyang dadaan sa loob ng kalahating oras." Ngayon, nag-iisang sundalo si Luciano Michael. At dinala nila ang lahat ng elite ng grupo. Si Topper Ridge ay nakatayo sa harap na may ibinabato na kahon ng armas, habang pinangunahan ng pangalawang anak ng Martin family ang mga tao na hamarang mula sa likuran. "So sinasabi mo, kung hindi ko ibibigay ang tao, isa lang ang paraan para mamatay." Tumingin si Luciano Michael kay Topper Ridge 20 metro sa kanyang harapan, na itinutok sa kanya ang hinahagis na kahon ng sandata, na may masamang ngiti. "Eksakto," sumagot si Topper Ridge ng maikli at walang pag-aalinlangan. Bago dumating, binalaan siya ni Fabian Percival na maging matulin at walang awa. Matapos patayin si Elwood Thornycroft, hindi nila kayang patayin ang lahat ng mga tao ni Ivan Reid. Kinailangan nilang magpanggap na hindi sinasadya at ipaalam na sila ay Shadow Warriors na ipinadala ni Julius Reid, pagkatapos ay tahimik na nag-iwan ng isang nakaligtas. Sa ganoong paraan, maaari nilang ilihis ang atensyon kay Julius Reid at makatakas sa sakuna. Kung gayon, wala akong pagpipilian. Ibinalik ni Luciano Michael ang kutsilyo sa ilalim ng upuan at iniunat ang kanyang mga kamay. "Nangako kang hindi mo ako papatayin, kaya sana ay tuparin mo ang iyong salita. Huwag kang mag-alala." Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay mula sa Topper Ridge, ilan sa mga empleyado ay agad na naglabas ng mga punyal mula sa kanilang mga baywang at lumapit sa tagiliran ni Luciano Michael, patungo sa off-road na sasakyan. Ang pangalawang anak ng Martin family o Topper Ridge ay hindi handang gumawa ng isang bagay tulad ng pagpatay sa anak ng kanilang amo. Kung sakaling bumalik si Fabian Percival sa kanyang kasukdulan, tiyak na makakatagpo ang mamamatay tao ng isang malungkot na wakas. Sa makatuwid, ang kanilang mga empleyado ay natural na naging unang pagpipilian na kumuha ng pagkahulog. Ilan sa kanila ang humakbang papunta sa likuran ng off-road na sasakyan at biglang hinayla ang pinto para buksan. Nakatanggap na sila ng katalinuhan bago dumating. Si Elwood Thornycroft ay nagtatago sa likurang upuan ng sasakyan. "Miss, pasensya na dito." Ilang tao ang nagtaas ng kanilang mga punyal at marahas na sinaksak ang basang dugo na Elwood Thornycroft. Matapos magsaksak ng ilang beses, naramdaman nilang may hindi tama. Hindi ito naramdaman bilang isang tao. Ang pandamdam ng talam na tumutusok sa laman ay hindi dapat masyadong malambot at spongy. At saka, walang tumalsik na dugo. Wala ni isang mantsa ng dugo sa talam. "Anak, masarap ba sa pakiramdam na saksakin ng kutsilyo ang isang tela na manika?" Humagalpak ng tawa si Luciano Michael, inabot ang ilalim ng upuan para ilabas ang mahabang kutsilyo at marahas na tinadtad ang taong pinakamalapit sa kanya. May tumalsik, isang malakas na slash ang inihatid niya. Bago pa maintindihan ng lalaki ang nangyari, nakaramdam siya ng kawalan ng lakas sa buong katawan, bumagsak at nanginginig sa lupa. Nang napagtanto na lang ng iba na naloko sila, biglang lumabas sa likurang upuan ang isang lalaking nakaitim na roba. Swish! Isang flash ng malamig na liwanag. Ang maikling espada ng lalaki ay dumulas sa scabbard. Ang natitirang mga tao ay bumagsak sa lupa. Sa kanilang mga leeg, mayroong halos hindi mahahalata na hiwa. Dam! Isa itong ambush. Whoosh! Na-trigger ni Topper Ridge ang device at sumigaw, "Patayin silang lahat." Inihanda ang kabilang partido, at wala silang mga pagpipilian. Kung hindi nila kayang patayin ang lahat ng mga taong ito, tiyak na malalaman ni Ivan Reid ang katotohanan. Sa oras na iyon, si Topper Ridge, ang pangalawang anak ng Martin family, at ang grupong ito ng mga kapatid na empleyado ay tiyak na magiging scapegoat ni Fabian Percival, na ipinasa kay Ivan Reid. Patayin. Iyon lang ang nasa isip ni Topper Ridge.
Ngunit kasabay ng pagbukas niya ng hinahagis na kahon ng armas, si Luciano Michael ay sumabak na sa sasakyan. Ang dart ay tumama sa pinto ng kotse, na nagpasiklab ng isang flash. Isang sasakyang hindi tinatablan ng bala. Nang makita ang eksenang ito, saglit na natigilan si Tucker Ridge. Ito ay isang bulletproof na sasakyan. Bahala ka. Crush mo ang mga bastard na ito. Si Luciano Michael, nakaupo sa kotse, ay humagalpak sa tawa at sumigaw. Ang off-road na sasakyan na sinasakyan nila ay isang armored bulletproof vehicle na binili ni Ivan Reid sa malaking halaga. Ang mga ordinaryong darts ay hindi posibleng tumagos dito. Boom! Habang hinahampas ng driver ang accelerator, ang bulletproof na off-road na sasakyan ay tumalsik sa mga taong nasa unahan. Whoosh! Paa ko, kamay ko. Ang mga sedan na nakaparada sa daan ay direktang nabaligtad ng impact. At ang mga hindi nakaiwas sa oras sa harap ng mga sasakyan ay naglabasan ng hiyawan. Isang madugong gulo. Ang mga mas malas ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago sila pinugutan ng ulo. Sa sandaling iyon, biglang nagmula sa ibang direksyon ang dagandong na tunog ng isa pang sasakyan. Ang pangalawang anak ng Martin family ay lumingon ng husto, ngunit ang kanyang mga mata ay napakasakit na nabulag na wala siyang makita. Dalawang headlight iyon. Tulad ng araw, nasilaw ang kanyang mga mata na nagdulot ng matinding sakit. Pagkabulag. Boss, umalis ka na. Boom! Itinulak ng isang empleyado ang pangalawang anak ng Martin family sa isang tabi, kaya lang nataman at pinalipad ng paparating na truck. Nakakabatang kapatid na tatlo. Ang pangalawang anak ng Martin family ay sumigaw ng masakit, ngunit hindi na siya narinig ng nakababatang kapatid na tatlo. Boss, anong gagawin natin? Ang natitirang mga empleyado na nakaligtas ay mabilis na nagtipon, ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat. Bago pumunta dito, naisip nila na hanggat napatay nila si Elwood Thornycroft, maaari silang bumalik upang iulat ang kanilang tagumpay. Ngunit hindi nila inaasahan na mahuhulog sila sa isang ambush. Hindi. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, mamamatay ang lahat ng magkakapatid. Retreat. Ang pangalawang anak ng Martin family ay gumawa ng isang mapagpasyang tawag, na humantong sa kanyang mga tao na umatras. Ngayon ay naghinala pa siya na si Elwood Thornycroft ay wala sa sasakyan. Nagsimula na ang sagupaan sa panig ni Tucker Ridge. May tumuro sa isang lugar na hindi kalayuan sa unahan. Sinasamantala ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan, nakita nila ang apat na lalaking nakasuot ng itim na damit na may hawak na maiikling kutsilyo at walang humpay na inaani ang buhay ng mga empleyado ni Tucker Ridge. Umalis. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Ang pangalawang anak ng Martin family ay nagpatibay ng kanyang puso, nang makita ang kanyang mga kapatid na patuloy na nahuhulog sa mga pool ng dugo, siya ay nanggigigil ang kanyang mga ngipin at tumalikod upang tumakbo palayo. Sa mga sandali ng buhay o kamatayan, hindi siya maaaring magmalasakit sa iba. Umalis. Nang makita ang sarili nilang amo na nakabuntot at tumakbo, ang mga empleyado ay nagmamadaling sumunod. Isang desperadong pagtakas. Ang pangalawang anak ng Martin family, isinumpakita sa impyerno. Nang makita ang pangalawang anak ng Martin family na mabilis na naglaho kasama ang kanyang mga tauhan, si Tucker Ridge, na puno ng dugo ang mukha, ay mahinang sumandal sa isang kotse. Baka sa kanyang mga mata ang kawalan ng pag-asa. Walang katapusang kawalan ng pag-asa. So, balak mo pa bang itutok sa akin ang hidden weapons box? Tapikin. 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 Sa kalye, may dalang mahabang kutsilyo si Luciano Michael, dahan-daang naglalakad patungo sa Tucker Ridge na nakayuko ang ulo. Sa harap niya, maraming katawan ang nagkalat. Maging ang 6 na metrong lapad na kalsada ay nabahiran ng pula ng dugo. Ang nanalo ay nagiging hari, ang talo ang itinapon. Lumipat. Itinapon ni Tucker Ridge ang nakatagong kahon ng armas na hawak niya at pumikit, naghihintay ng kamatayan. Ang mga empleyado niya, halos lahat patay o sugatan. Ang pangalawang anak ng Martin family ay nakatakas na kasama ang kanyang mga tauhan, na iniwan ang Tucker Ridge na walang pagkakataong makatakas. At kasama ang kanyang pamilya na nasa Gonzales City, kung ipinagkanulo niya si Fabian Percival, malinaw na malinaw kay Tucker Ridge kung gaano kakilakilabot ang kahihinatnan. Sabihin mo sa akin, si Fabian Percival ba ang nagpadala sa iyo?
Dahan-daang itinaas ni Luciano Michael ang baba ni Tucker Ridge gamit ang kutsilyo, isang mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha, hindi ba magandang bagay ang mabuhay? Kung papatayin mo ako, gawin mo. Pinadala ako ni Julius Reed, kahit tadtarin mo ako hanggang mamatay, sinugo ako ni Julius Reed. Pumikit si Tucker Ridge, tumagilid ang ulo. Siya ay handa para sa kamatayan. Okay lang, kung makikipagtulungan ka sa akin, hinding-hindi malalaman ni Fabian Percival na pinagtaksilan mo siya. Bahagyang pinitik ni Luciano Michael ang kanyang mga daliri, sabihin sa aming mga tao na patayin ang lahat ng tumakas. Huwag mag-iwan ng buhay. Ikaw, nanlaki ang mga mata ni Tucker Ridge sa gulat. Hindi ba nakatakas ang pangalawang anak ng Martin family? Hanggat nakikipagtulungan ka, walang makakaalam ng iyong pagkakanulo. Marahang inilagay ni Luciano Michael ang kutsilyo sa lalamunan ni Tucker Ridge, nakasandal upang mamulong sa kanyang tainga, sa loob ng 10 minuto, sa mga darating, ikaw lang ang mabubuhay.